Kabanata 631. Payag ka bang sumali sa Scythian Group? Magalang nang umiti si Richard at nagtanong. Mr. Wolf, salamat sa pag-iisip tungkol sa amin, ngunit napagpasyahan namin na hindi kami sumasali sa Scythian Group sa sandaling ito, mapagpakumbabang pagtanggi ni Spencer. Ano? Hindi ka pa rin payag na sumali sa Scythian Group? Napawi ang ngiti ni Richard. Medyo natulala siya. Hindi niya inasahan na kahit ang kanyang mahalagang power methods ay hindi sapat para mabagyo sina Spencer at Stephen. Ito ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hoy, baliw ba kayong dalawa? Ang power methods ay isang bagay na hinahangad ng Supreme Masters at maging ng Overlords. Ang inyong dalawa ay tinanggihan ang isang bagay na kamangha-mangha. May problema ba sayo? Nagulat si Cynthia, at bigla na lang naisip ang tingnan kung napuno ng putik ang utak nila. Siyempre, Miss Shear, alam namin kung gaano kahalaga ang power method. Gayunpaman, alam namin ang aming lugar. Hindi kami mangangahas na maghangad ng isang bagay na napakaganda, sabi ni Spencer. Nanatiling tahimik si Stephen sa gilid. Bakas sa mukha niya ang pag-aatubili ngunit hindi siya umimik. Sa huli, si Cynthia ay palaging napakatalino. Mula sa reaksyon ng dalawang magkapatid, mabilis niyang napagtanto ang isang bagay, sinabing, ano? Nag-aalala ba kayong dalawa na walang power method si Richard? O nag-aalala ka na bibigyan kanya ng peking teknik? Hindi yun ang ibig naming sabihin. Medyo awkward ang pakiramdam ni Spencer nang ilantad ni Cynthia ang iniisip niya. Kahit na ganoon ang iniisip nila ni Stephen, mahirap para sa kanila na sabihin iyon sa harap ni Richard at Cynthia. Huwag kang mag-alala. Basta willing kang sumali sa Scythian Group, gagawin ko ang sinabi ko. Sabi ni Richard. Sa wakas ay napagtanto ni Richard matapos marinig ang sinabi ni Cynthia na hindi pa rin siya pinaniniwalaan ng magkapatid, at marahil ay nagtataka pa siya kung mayroon siyang power methods. Natahimik silang dalawa. Nobela. Napakahalaga ng power methods. Maliban na lang kung ipinakita ito ni Richard sa kanila on the spot, hindi sila makapaniwalang dalawa na mayroon si Richard, at hindi rin sila makapaniwala na ganoon kadaling ituro ito ni Ian sa kanila. Siyempre, iba ang iniisip ni Richard sa kanilang dalawa. Napakahalaga ng power methods. Walang paraan na maipakita ito ni Richard sa kanila bago sila magsikap. Samahan mo si Cynthia. Doon nakalagay ang sigalot. Ang magkabilang panig ay nagkaroon ng kanilang mga reserbasyon, at ni isa sa kanila ay walang nang ahas na madaling magtiwala. Kabilang panig. Ito ay karaniwang pag-uugali ng tao. Mr. Wolf, salamat sa pag-iisip tungkol sa amin. Wala kaming planong sumali sa Scythian Group, please be merciless and let us go, sabi ni Spencer. Kayong dalawa. Kahit ano. Dahil nakapagdesisyon na kayo, hindi ko na kayo pipilitin. Pwede kang pumunta. Bumantong hininga si Richard, nakaramdam ng sobrang pagkadismaya. Kahit na hindi niya agad ibinigay sa kanila ang power methods, ilang beses niyang ipinahiwatig iyon sa kanila. Gayunpaman, hindi personal na nasaksihan nina Spencer at Stephen ang power methods, at hindi ito mahanap sa The. Kabanata 632. Nagdadalawang isip man siya ay pinilit niyang sumuko. Salamat, Pangulong Wolf. Mukha namang gamaan ang loob ng magkapatid. Pagkatapos nilang magpasalamat kay Richard ay tumalikod na sila at naghanda ng umalis. Hawakan mo, Nobela. Sa pagkakataong iyon ay biglang sumigaw si Cynthia at napatigil sila. Miss Shear, may kailangan ka pa ba? Lumingon si Spencer para magtanong. Medyo apprehensive siya. Nag-aalalang pagsisihan nito ni Cynthia. Ang mga Shears ay napakalakas at maimpluwensya. Kung gusto nilang pilitin silang dalawa na manatili, wala silang paraan para lumaban. Mr. Sharp, mag-isip kayong dalawa. Ang power methods ay hindi kapani-pani walang bihira. Kung mawalan kayong dalawa ng pagkakataon, baka hindi na kayo makakuha ng isa pang pagkakataon sa darating. Malamig na sabi ni Cynthia. Medyo nagalit siya kung paanong magkapatid ay tila hindi pinahahalagahan ang kabutihang loob ni Richard.
Kung hindi dahil sa alam niyang gusto nilang dalawa ni Richard, hindi na niya ito abalahin. Miss Shear, napag-isipan na nating dalawa ang lahat, bago pa matapos magsalita si Spencer ay muli siyang pinutol ni Cynthia. Huwag kang magmadaling sumagot. Kung hindi ako nagkakamali, dapat na basic power class lang ang mga pamamaraan mo. Ang mga pamamaraang iyon ay napakakaraniwan. Sa karamihan, maaabot mo lang ang Intermediate Supreme Master o Advanced Supreme Master. Kahit na mas mataas na Supreme Master ay magiging napakahirap. Gayunpaman, iba ang power methods. Hanggat ikaw ay may sapat na kasanayan, kahit na ang Overlord state ay hindi magiging mahirap, lalo na ang pagiging isang pinakamataas na Supreme Master. Malamig na sabi ni Cynthia. Ang apat na malalaking pamilya ng Springfield City ay gumagamit ng Ultimate Progressive na mga pamamaraan ng klase, habang ang karamihan sa iba pang mga laerber na pamilya ay gumagamit ng Advanced na Progressive na mga pamamaraan ng klase. Ang mga free-willed martial artist tulad nina Stephen at Spencer ay walang anumang malalaking pamilya sa likod nila. Sila ay karaniwang mayroon lamang basic advanced na mga pamamaraan ng klase. Walang paraan para makakuha sila ng mas mahusay. Walang imik sina Spencer at Stephen. Tama si Cynthia. Ang dalawa sa kanila ay gumagamit lamang ng mga pamamaraan ng klase ng basic progressive. Kahit na ang mga pamamaraan ng klase ng advanced progressive ay mahirap na maabot ang overlord state, pati na ang mga basic progressive na pamamaraan ng klase. Kung walang mga sorpresa, ang limitasyon ng limitasyon ay malamang na ang pinakamataas na Supreme Master. Sa huli, kung mas mahusay ang mga pamamaraan ng isang martial artist, mas mabilis silang makapagsanay, at mas madali nilang maabot ang mas mataas na antas. Sa kabilang banda, ang pinakamasama ang kanilang mga pamamaraan, mas mabagal ang kanilang pagsasanay, at mas limitado ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap. Kitang-kita kung gaano kahalaga ang mabubuting pamamaraan. Siyempre, ang mga henyo na may nakakatakot na potensyal tulad ni Ruth ay ibang kwento. Alam kong nagdududa kayong dalawa sa sinabi ni Richard, pero bahala na kayong maniwala sa kanya. Gayunpaman, may ilang taon pa para maabot ang Overlord State. Halos walang Overlord sa Springfield City. Lahat sila ay kabilang sa pinakamalakas sa mas matandang gen. Siyempre, kung hindi ka payag na sumama sa kanya at mag-iwan ng trite dito, malamang na maipit ka sa buong buhay mo. Dito na ako titigil. Pwede kang pumili kung ano ang gusto mong gawin. Mayabang na sabi ni Cynthia. Sinubukan ni Richard para sa kanilang dalawa. Hindi niya hahayaang makaalis silang dalawa ng ganoon kadali ang ginawa ni Richard. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Stephen at Spencer. Tinamaan sila ng sinabi ni Cynthia kung saan sila mahina. Kabanata 633. Ang dalawang magkapatid ay nakikipag-ugnayan sa martial arts. Kahit na hindi nila inuna ang pera o kapangyarihan, parang wala silang pakialam dito. Gaya nga ng sinabi ni Cynthia. Kung tatanggihan nilang dalawa si Richard, maaari nilang mapanatili ang kanilang walang pakialam sa buhay, ngunit wala silang magagawang malaki sa hinaharap. Sa kabilang banda, kung sasali silang dalawa kay Richard, malaki ang posibilidad na makakuha sila ng power methods at maging napakalakas na overlord, na nagbabago ng kanilang kapalaran. Laging inuuna ng martial world ang lakas. Ang mga overlord ay talagang ang rurok ng Springfield City. Sila ay hindi kapani-pani walang iginagalang at kilala sa lahat ng dako. Kung silang dalawa ay maaaring maging overlord, sila ay pumailang lang, mula sa pagiging dalawa hindi kilalang figure tungo sa pagtayo sa tuktok ng Springfield City. Kung gayon, kayamanan man o kapangyarihan, madali nilang makuha ang lahat ng ito. Masyadong mapang-akit. Silang dalawa ay hindi santo. Nahirapan silang labanan. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kalooban ay nayanig. Bibigyan ko kayong dalawa ng huling pagkakataon. Payag ka bang sumali sa Synth-Ion Group, o hindi? Call dali na sabi ni Cynthia, nagbigay ng final ultimatum. Kami. Panay ang pagbabago ng ekspresyon ni Spencer. Nagpalitan siya ng tingin kay Stephen, pareho nilang masasabi kung ano ang iniisip ng isa. Payag silang dalawa na sumali sa Synth-Ion Group.
Magsusumikap kami para sa iyo sa hinaharap. Sina Stephen at Spencer ay parehong nagdikit ang kanilang mga ngipin, lumuhod sa isang paa bilang pagpapakita ng katapatan. Halata namang napaniwala silang dalawa ni Cynthia, at binalak itong pagsusugal. Kung natalo sila, mawawalan lang sila ng kalayaan. Kung hindi, maaari silang umakyat sa hinaharap. Magkakaroon sila ng pera, kapangyarihan, at katanyagan. Ito ay isang shot. Mabuti, ang galing. Kayong dalawa, bumangon na kayo. Masayang tumawa si Richard, nagmamadaling inalayan silang dalawa na makatayo. Nobela. Sumuko na siya, pero nagawa ni Cynthia na kumbansihin silang dalawa. Talagang humanga siya. Cynthia, salamat, hindi nakalimutan ni Richard na magpasalamat kay Cynthia. Hindi naman kasi kami strangers. Hindi mo kailangang maging magalang. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Cynthia, buong pagmamahal na nakatingin kay Richard. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni Richard, nilalabanan niya ang mapagmahal na mga mata ni Cynthia. Nagmamadali siyang tumingin kay Steph. Salamat, Sir Richard. Tuwang-tuwa silang dalawa. Nagplano lang sila na subukan ang kanilang kapalaran, ngunit tinupad ni Richard ang kanyang mga salita at nagplanong turuan sila. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng klase ng basic power ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Nangangamba pa rin ang dalawa sa pagtuturo sa kanila ng basic power class method o pagpaplanong gumamit ng random paraan para linlangan sila. Plano kong turuan ka ng advanced power class method, demon execution. Saglit itong pinag-isipan ni Richard, at random na pumili ng paraan ng klase ng advanced power mula sa kanyang nalalaman. Ang mga ganap na paraan ay masyadong nakakatakot. Hindi niya ito maituro kina Stephen at Spencer. Kung hindi, siya W. Kabanata 634. Hindi bababasa, bago siya ay sapat na malakas, hindi niya maituturo ang mga pamamaraang iyon sa sinuman. Nobela. Kung ikukumpara, mas mainam na magturo ng power methods. Ito ay isang antas lamang na mas mataas kaysa sa mga bagamanti ng apat na dakilang pamilya. Kung sakaling malantad siya, hindi siya gaanong banta. Kaya lang walang basic power class method na namana niya. Ang pinakamababa ay sa advanced level, kaya napilitan siyang turuan silang dalawa ng advanced power class method. Ano? Advanced power class. Gulat na gulat silang dalawa. Medyo lumukso ang kanilang mga puso, at bigla silang nakaramdam ng lamig sa kanila. Ang mga advanced na pamamaraan ng klase ng power ay higit na mahalaga kaysa sa mga pamamaraan ng klase ng basic power. Kanina, napag-usapan nilang dalawa ang mga bagay-bagay at naramdaman nilang si Richard ay maaaring magkaroon ng basic power class method, ngunit walang paraan na mayroon siyang mas mataas. Kahit si Richard mismo ay hindi nakakagamit ng mga pamamaraan ng klase ng advanced power. Gayunpaman, nagpaplano siyang magturo sa kanilang dalawa. Hindi ba yun isang halatang panlilinlang? Parang natalo sila sa sugal. Parang umiiyak sina Stephen at Spencer. Gayunpaman, nagkasundo na silang dalawa na sumama kay Richard. Kahit alam nilang niloloko sila ni Richard, walang puwang sa pagsisisi ang dalawa. Tingnan mong mabuti, tuturuan kita ngayon ng demon execution. Hindi alam ni Richard kung ano ang iniisip nilang dalawa. Sinimulan niyang bigkasan ang pamamaraan kaagad. Halos nawala ng interes ang dalawa, ngunit pinilit nilang isaulo ito. Kahit na hindi sila naniniwala na ito ay isang advanced na power method, mas malakas pa rin ito kaysa sa kanilang basic progressive class method kung ito ay isang advanced o ultimate progressive class method D. Siyempre, kung ang demon execution ay isang basic progressive na pamamaraan ng klase, kung gayon ay natalo sila. Hindi lamang mawawala ang kanilang kalayaan ng walang dahilan, ngunit kailangan din nilang magtrabaho bilang isang alipin sa hinaharap. Sige, dalawa sa inyo ang umiinom ng pure energy pills at magsisimulang magsanay ng demon execution. Ngumiti si Richard ng di. Sabi, uminom ng pure energy pills. Mr. Richard, nagbibiro ka ba? Nagulat si Stephen at Spencer. Pinlano nilang gamitin ang pure energy pills noong malapit na silang magtagumpay.
Kung mas mabuti ang kanilang mga kondisyon, mas mahusay ang kanilang mga pagkakataon. Gayunpaman, sila ay nasa isang hindi kapani-paniwalang masamang kalagayan sa sandaling iyon. Hindi ba masasayang lang kung gagamitin nila ngayon? Hindi ako nagbibiro. Ito ang unang pagkakataon na kayong dalawa ay nagsasanay ng demon execution. Kung mag-practice kayong dalawa. If you are in any trouble, seryosong sabi ni Richard. Pero, nag-aalala talaga sina Stephen at Spencer. Hindi nila sinubukan ang demon execution, at hindi nila alam kung anong antas ito. Kung naging trash method ang demon execution, nilamon na sana nilang dalawa ang pu. Ano bang dapat pag-alinlangan? Don't forget, subordinate na kayo ni Richard. Kailangan mong sundin siya o ganap na. Kabanata 635. Hindi ba kayong dalawa ang nakakaalam ng isang bagay na napakasimple? Malamig na sabi ni Cynthia. Miss Shear, tama ka. Napagtanto namin ang aming mga pagkakamali ngayon. Kinilig ang magkapatid. May mga batas at tuntunin sa lahat ng dako. Kahit na sumali sila sa Richard, sumali sila sa Synthion Group sa pangalan. Si Richard ang kanilang Panginoon, at si Cynthia ay kalahati rin ng kanilang Panginoon. Walang lakas ng loob ang dalawa na kausapin si Cynthia. Dahil first offense mo, patatawarin kita. Gayunpaman, kung may pangalawang pagkakataon, hindi kita ililibre ng madali kahit na walang pakialam si Richard. Malamig na sabi ni Cynthia. Oo, hindi kami mangangahas. Hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon, nagmamadaling sagot ng magkapatid, ngunit lumubog ang kanilang mga puso. Hindi lang sila nakakuha ng power method, kundi napilitan din silang mag-aksaya ng pure energy pills ng walang dahilan. Halata naman ang mararamdaman nila. Gayunpaman, sila mismo ang pumili ng landas na ito. Kahit gaano sila ayaw, wala silang magagawa. Pagkatapos noon, nalutas nila ang kanilang sarili at uminom ng pure energy pills. Sa ilalim ng mga tagubili ni Richard, ang mga kapatid ay umupo sa sahig at nagsimulang magsanay. Nabigo sila sa simula, iniisip na niloko sila ni Richard. Gayunpaman, nang ang enerhiya sa kanilang katawan ay dahan daw ang umikot sa kanilang katawan, ang kanilang pagkapagod ay agad na nawala. Ang enerhiya na ginawa ng demon execution ay hindi kapani-paniwalang dalisay. Inalis nito ang maraming dumi sa kanilang enerhiya. Naging sanhi ito ng kanilang enerhiya na maging mas malinis, at ang bilis ng kanilang pagsasanay ay bumuti ng husto. Sa sandaling iyon, lubos silang nabigla. Kahit na ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman nakakita ng anumang iba pang power methods, naramdaman nila na ang bilis ng demon execution na sinanay ay hindi bagay sa antas ng progressive class. Hindi ba sila niloko ni Richard? Ito ba ay isang advanced power method? Nagulat ang magkapatid. Nanlaki ang mga mata nila at nagpalitan ng gulat at pagtataka. Kung mas mahusay ang isang pamamaraan, mas mabilis ang kanilang pagsasanay, at mas dalisay ang kanilang enerhiya. Nobela. Sa kanilang karanasan, masasabi nilang ang demon execution ay isang aktwal na advanced power method. Ang pure energy pills ay hindi pa ganap na proseso, kayong dalawa, huwag kayong magambala. Agad na sumabat ni Richard. Oo, nagulat ang magkapatid. Ipinikit nila ang kanilang mga mata at nagsimulang tumuon sa lugar ng kanilang enerhiya. Hindi sila nagsayang ng sandali. Naabsorb nilang dalawa ang kapangyarihan ng pure energy pills, at ang enerhiya ay naging mas dalisay. Right after that, ramdam na ramdam nilang dalawa ang bottleneck na na-stuck nila sa mahabang panahon at show signs of loosening. Mr. Wolf, ako, pakiramdam ko ay gumagawa ako ng isang pambihirang tagumpay. Ako din. Parehong nagulat sina Stephen at Spencer. Kung ganoon ano pang hinihintay ninyong dalawa? Bilasan mo at pumunta sa Advanced Supreme Master State. Inasahan na ni Richard iyon. Hindi man siya dedikadong martial artist, nakita niya noong sumibak si Cynthia kanina na ang Purer One's energy wa. Ang Mysterious Maiden method na ginamit ni Cynthia ay isang absolute method. Ang enerhiya sa loob niya ay dalisay. Higit pa rito, ito ang unang beses niyang gamitin ito,
kaya matagumpay siyang nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Kabanata 636. Gumagamit sina Stephen at Spencer ng advanced power methods, kaya hindi magiging kasing dalisay ng enerhiya ni Cynthia ang kanilang enerhiya. Sinadya niyang inumin ang pure energy pills para malampasan ang kakulangang iyon. Ito ay kung paano silang dalawa ay biglang nagpakita ng mga palatandaan ng paglusob. Boom! Si Spencer ay mas malakas kaysa kay Stephen. Nanginag ang kanyang katawan, at tumawid siya sa kanan papunta sa isang advanced Supreme Master. Gayunpaman, dahil kaka-break niya lang, hindi pa rin stable ang kapangyarihan niya. Hindi siya nagpapahinga at nagmamadaling nagpatuloy sa paggamit ng Demon Execution, na nagpaplanong patatagin ang kanyang kapangyarihan. Iba si Stephen. Siya ay mahina, at ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay hindi kasing siksik ng kanyang kapatid. Kahit nasa tulong ng Demon Execution at Pure Energy Pill, medyo malayo pa rin siya sa paglusot. Pagkatapos noon, mabilis siyang naglabas ng sakit. Maraming pawis sa kanyang ulo, at basang-basa ang kanyang sando. Para siyang mabibigo. Stephen, buksan mo ang iyong bibig. Malamig na sigaw ni Richard, naglabas ng isang premium na energy nurturing pill mula sa kanyang mga braso. Inihagis niya iyon sa bibig ni Stephen. Pagkatapos noon, mabilis niyang tinamaan ng ilang pressure point ang dibdib ni Stephen. Ang premium na energy nurturing pills ay mas mahusay kaysa sa first-grade energy nurturing pills. Nilunok ni Stephen ang energy nurturing pill, at agad itong naging enerhiya na damaloy sa kanya. Nobela. Pagkatapos noon, sa ilalim ng mga diskarte ni Richard bilang patnubay, at sa tulong ng energy nurturing pill, sa wakas siya ay naging advanced na Supreme Master. Ilang saglit lang ay nagpatuloy silang dalawa sa pag-practice bago sila nagsimulang tumayo. Stephen at Spencer, congratulations sa inyong dalawa sa pagpasok at pagiging advanced Supreme Masters. Ngumiti si Richard at binati sila. Pumalakpak. Si Spencer at Stephen ay hindi kapani-paniwalang emosyonal. Agad naman silang lumuhod. Mr. Wolf, salamat. Hindi lang ikaw ang nagturo sa amin ng advanced power method, pero tinulungan mo pa kaming dalawa na magtagumpay. Tatandaan nating dalawa magpakailanman ang ginawa mo para sa amin. Mula ngayon, hanggat ikaw ang nag-utos, handa kaming gawin ang lahat para sa iyo. Parehong hindi mapaniniwalaan ang pasasalamat ni Stephen at Spencer habang paulit-ulit nilang pinasalamatan si Richard. Isang mataas na antas na pamamaraan at pagbagsak sa kanilang mga antas. Iyon ang nakita nilang hiling. Nalaman nilang niloko sila ni Richard, pero hindi nila inaasahan na ginawa niya ito. Hindi lamang iyon, ang advanced power methods ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Kung lumabas man ang salita, makaka-impluwensya ito. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Richard at itinuro sa kanila ang pamamaraan. Ang pagtitiwala na ipinakita doon ay lubos na nakaantig sa ika. Kung sumama silang dalawa kay Richard for the sake of the benefits before that, it changed. Nagre-resp silang dalawa. Sobra kayong dalawa. Tayo. Nagmamadaling inabot ni Richard para tulungan silang makatayo. Gayunpaman, ang dalawa. Mr. Wolf, napakasinsero mo sa aming dalawa kanina, pero naghihinala pa rin kami, pare-pareho. Humihingi kami ng paumanhin. Patawarin mo kami. Ang mga kapatid ay labis na nagsisi. Kabanata 637. Masyado pang ang na-lecture ni Spencer si Stephen. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano nakakatawa at katangahan ang kanyang mga salita. Muntik na siyang makaligtaan sa gayong kamangha-manghang bagay. Ano? Sa wakas napagtanto ninyong dalawa ang inyong mga pagkakamali. Napamura si Cynthia, hindi pa rin nasisiyahan sa bagay na iyon. Miss Shear, salamat sa payo mo. Kung hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga, nasayang namin ang isang kamangha-manghang pagkakataon ng walang dahilan. Parehong same time na nagpasalamat sina Stephen at Spencer kay Cynthia. Parang ganun na nga, medyo kumalma si Cynthia. Sige, bumangon na kayong dalawa. Sabi ni Richard. Yes, Mr. Wolf, pag-amin ni Spencer at Stephen bago tumayo.
Spencer, may kailangan akong sabihin sa inyong dalawa. Napakahalaga ng power methods. Hindi mo ito hahayaang malantad. Hayaan akong linawin ang mga bagay. Kung ang alinman sa inyo ay maglalakas loob na ilabas ito, hindi ko kayo liliparin. Seryosong sabi ni Richard. Kahit na ang power methods ay hindi kasing gulat ng absolute methods, magdudulot ito ng maraming paggalaw sa mga pangunahing pamilya ng Springfield City kung may mabalitaan. Sa kanyang mga koneksyon sa Shears, Northern King, at iba't ibang puwersa, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na protektahan ang kanyang sarili, ngunit mahirap maging magbantay laban sa lahat. Kung ang iba't ibang pamilya ay magtutulungan laban sa kanya, siya ay nasa malaking problema. Hindi niya ginustong mangyari iyon. Mr. Wolf, huwag kang mag-alala. Tatahimik na tayo tungkol dito. Hindi namin sasabihin kahit kanino. Natural na naiintindihan ng mga kapatid kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. Sinigurado nilang saad ni Richard. Mabuti yan, mas nakaka-relax si Richard pagkatapos ng kanilang mga katiyakan. Spencer, subordinate na kayong dalawa ni Richard. Hindi mo na siya dapat tawaging Mr. Wolf. Pakiramdam ko ay dapat magkaroon ka ng ibang termino ng address. Nakasimangot na sabi ni Cynthia. Totoo yan, kung gayon bakit hindi natin tawagin si Mr. Wolf na Lord Wolf sa hinaharap, at tawagin kang Mr. Shear. Spencer said after some thought. Sa panahon ng sales drive ng Synthion Group, sinubukan ng iba't ibang pamilya na ibigay ang kanilang mga anak kay Richard para makuha ang kanyang kooperasyon. Kahit na pinili lang ni Richard na magtrabaho kasama ang Shears, hindi binanggit ang anumang bagay tungkol sa pagtanggap sa kamay ni Cynthia. Maraming tao ang nadama na pinili ni Richard si Cynthia. Napag-usapan na ang bagay na ito sa lahat ng dako, kaya nabalitaan ito ng mga kapatid. Nakita nilang bagay na bagay sina Richard at Cynthia sa isa't isa, at parang close na close sila. Naramdaman nilang dalawa na sila Richard at Cynthia ang magkakatuluyan. Kaya naman, naramdaman nilang okay lang na tawagin si Cynthia ng ganoon. Mistress. Nagulat si Cynthia at agad na nakaramdam ng saya. Dahil tinanggihan nilang dalawa ang kabutihang loob ni Richard kanina, hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon sa kanila. Gayunpaman, ang sinabi nila ay tiyak na gusto ni Cynthia. Ito ay mas mahusay kaysa sa lahat ng pambabala sa mundo. Bigla siyang nagnobela. Nakaramdam ng sobrang awkward si Richard at nagmamadaling sinabi, kakaiba ang titulo ng Panginoon sa panahon ngayon. Sa tingin ko ang pagtawag sa aking Mr. Wolf, at tawagin siyang Miss Shear. Oo, Mr. Wolf. Tumanggo naman ang dalawa. Wala akong pakialam sa termino ng address na iyon. Kabanata 638. Nalungkot si Cynthia. Umakto si Richard na parang hindi narinig at iniba agad ang topic. Spencer, nagmamadali kayong sumali sa Synthion Group. I'm guessing hindi ka pa handa. Bakit hindi natin gawin ito? Bibigyan kita ng ilang araw. Bumalik ka at maghanda. Maaari mo akong samahan pagkatapos ng 3 araw. Salamat. Para sa pangunawa, Mr. Wolf. Mayroon kaming ilang mga pribadong gawain na dapat hawakan. Kung wala kang ibang instruction, aalis na kami. Magalang na yumuko ang magkapatid kay Richard bago nagpaalam at umalis. Sa pagtingin sa kanilang dalawa na umalis, hindi na napigilan ni Richard ang kaligayahan sa kanyang puso, at napangiti siya. Sa una, bago niya nakilala sina Stephen at Spencer, pakiramdam niya ay magiging kahanga-hanga na kung makakasama niya ang dalawang pick-in-8 state martial artists. Gayunpaman, napakaswerte niya. Hindi lang siya nakakuha ng fairy fruit, matagumpay pa siyang nakarecruit ng 2 intermediate supreme masters. Hindi, para mas tumpak, silang dalawa ay advanced na supreme masters. Nasa gitna na sila ng ikalawang henerasyon ng iba pang malalaking pamilya. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng pundasyon para sa kanyang mga puwersa. Sa huli, isa lamang siyang intermediate supreme master, ngunit nakuha niya ang 2 advanced na Supreme Masters. Ito ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya. Siyempre, ganoon din ang naramdaman ng magkapatid.
Ang dalawa sa kanila ay maaaring nawala ang kanilang walang pakialam sa buhay, ngunit nagawa nilang makakuha ng isang hindi kapani-paniwalang mahalaga advanced power method. Nagawa rin nilang maging advanced Supreme Masters. Ito ay kamangha-manghang balita. Pareho silang naging emosyonal. Ipinagdiwang ng magkabilang panig ang bagay na ito. Kasama ang mga Young, pagkabalik ni na Gilbert at Elder Young mula sa sales drive ng Synth-Ion Group, namutla ang mukha ni Iris nang maisip niya ang pinili ni Richard. Nanlumo siya. Masasabi ni Elder Young na iba ang kinikilos ni Iris, kaya nag-aalala siyang nagtanong, Iris, anong problema? Nalulungkot ka ba kay Richard? Ako, hindi. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Wala na siyang pake sa akin. Hindi naman ako ganoon kalungkot. Napakagatlabi si Iris at sinabing, kasalanan ko lahat. Kung hindi ko pinilit na maghiwalay kayong dalawa noon, hindi magiging ganito. Alam ni Elder Young ang iniisip ni Iris, kaya napabuntong hininga siya ng may panghihinayang. Sa kamangha-manghang mga kasanayan ni Richard sa alchemy at ang kanyang nakakagulat na pagganap sa panahon ng sales drive, ang mga Young ay magiging napakatalino. Gayunpaman, naapektuhan si Iris dahil tumutol siya dito at piniling makipaghiwalay kay Richard. Ang mas masahol pa ay ang katotohanan na pinalayas nila ni Gilbert si Richard sa pamilya. Hindi lang niya sinira ang kaligayahan ni Iris, nagbigay pa siya ng magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Halata naman ang mararamdaman niya. Lolo, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Sa tingin ko tama ka, may malapit na koneksyon si Richard at ang Shears. Ang kanyang katalinuhan sa negosyo at ang kanyang Marcia. Kung kasama ko siya, napakadali para sa kanya na sirain natin ang kapangyarihan ng Shears. Kabanata 639. Bahagi ako ng Youngs. Hindi ko kayang ilagay sa alanganin ang buong pamilya para sa sarili kong personal na relasyon. Seryosong sabi ni Iris. Madaling mabulag kapag kasali ka. Kahit nasa sandaling iyon, kumapit pa rin siya sa katotohanan na nagpasya lang si Richard na makipag-date sa kanya dahil mayroon itong masamang intensyon sa mga kabataan. Si Elder Young ay nahuli sa isang mahirap na lugar. Sinabi niya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, Iris, mula sa kasalukuyang mga pangyayari, napakaliit lamang ng pagkakataon na gusto ni Richard na saktan ang ating pamilya. Lolo, anong ibig mong sabihin? Natigilan si Iris. Ang kanyang lolo at ang kanyang ama ang lubos na nakatitiyak na niligawan lang siya ni Richard para gamitin siya para makuha ang yaman ng pamilya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinabi ng kanyang lolo na napakaliit ng pagkakataon. Sumalungat ito sa sinabi niya kanina. Naguguluhan na siya dahil dito. Iris, hayaan mo akong maging tapat. Sa panahon ng sales drive, iminungkahi ko na hayaan si Richard na makipag-ugnayan sa iyo at kahit na naglabas siya ng napakaraming pera para makapagtatag siya ng bagong kumpanya, ngunit tinanggihan niya ito. Kung kayamanan namin ang habol niya, walang paraan na tatanggihan niya iyon. So, I think baka na misunderstood namin siya. Maaaring hindi niya sinubukang sundan ang aming kayamanan. At least, mababa ang pagkakataon. Medyo nahihirapang paliwanag ni Elder Young. Novel Bean. Simula nang napagtanto niya na si Richard ang alchemist sa likod ng Shears at matapos masaksihan ang lakas ni Richard, unti-unti niyang napagtanto na hindi niya naiintindihan si Richard. Napakabata pa ni Richard, ngunit nasa antas na siya ng isang Supreme Master. Napaka-posible na makapunta siya sa Overlord State sa hinaharap. Ang isang Overlord sa Springfield City ay sapat na upang suportahan ang isang hindi kapani-paniwalang malaking kapangyarihan. Sa kakilakilabot na potensyal ni Richard sa martial arts at sa kanyang kamangha-manghang mga kasanayan sa alchemy, ang kayamanan at kapangyarihan ay napakadali para sa kanya na makuha. Kung gusto niya, magagawa niyang simulan ang kanyang puwersa. Dahil iyon ang kaso, bakit kailangan ni Richard na magsikap ng husto para sakupin ang mga kabataan? Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Higit pa rito, ang apat na dakilang pamilya ay labis na nagsisikap na kunin si Richard sa panahon ng pagtitinda, ngunit hindi nagpatinag si Richard para sa kayamanan o kayamanan. Hindi niya ipinagkanulo ang mga gunting sa buong panahon.
Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalinis si Richard. Siya ay napaka-prinsipyo, kaya walang paraan na siya ay isang taong kasing liit ng iniisip nila. Sa huli, sa katalinuhan ni Elder Young, nalaman niya ang lahat at nalaman niyang binalika niya si Richard. Gayunpaman, sina Richard at Iris ay wala pa ring karanasan, kaya hindi nila ito nakita. Hindi pa rin alam ni Richard na napatunayan na niya ang kanyang pagiging inosente sa kanyang husay sa panahon ng sales drive. Kahit nasa sandaling iyon, si Richard ay nagsusumikap pa rin upang subukan at maabot ang taas ng mga kabataan upang makabalik. Nakakalungkot na hindi niya alam na pinagkakatiwalaan na siya ni Elder Young. Ano? Nagulat si Iris. Agad siyang tumayo. Lolo, ibig mo bang sabihin ay mali naming sinisi si Richard? Nanginginig ang boses ni Iris, at sobrang emosyonal niya. Opo, sa tingin ko. Sabi ni Elder Young. Boom! Pakiramdam ni Iris ay tinamaan siya ng kidlat. Nagdilim ang kanyang mga mata habang umiindayog ang kanyang katawan, parang gumuho ang kanyang mundo. Nakipaghiwalay siya kay Richard dahil sigurado ang kanyang lolo at ama na ginagamit siya ni Richard para saktan ang Kabanata 640. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Elder Young na maling akusasyon si Richard. Walang paraan na matatanggap niya ang isang malupit na katotohanan. Iris, narinig mo ba yon? Sinabi ko na sa iyo na mali si Richard, ngunit ayaw mong maniwala. Kaya, sa wakas handa ka bang maniwala sa akin? Tumalon si Luisa at nakangusong sabi. Ang kanyang mga salita ay parang asin sa sugat para kay Iris. Natamba si Iris sa lugar. Bakit? Bakit nangyari ito? Agad na nawala ng pag-asa si Iris, at sa sobrang lungkot niya ay nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nagsimula siyang umiyak sa mesa. She suffered the whole time since she broke up with Richard. Lagi niyang iniisip si Richard. Inakala niya na si Richard ay isang makasalanan at maliit na tao, kaya mapait niyang tinanggap ito para sa kapakanan ng pamilya. Gayunpaman, mali ang lahat, at mali niyang sinisi si Richard. Ang kanyang sandali ng katangahan ay hindi lamang labis na nasaktan ang kanyang sarili, ito ay lubos na nasaktan din si Richard. Sa pagkakataong iyon, parang sinaksak ang puso niya. Iris, sorry, kasalanan ko lahat. Hindi namin akalain ng lolo mo na ganito ang uunlad, nanghihinayang sabi ni Gilbert. Sa totoo lang, pumayag na si Elder Young na magkasama sina Iris at Richard sa simula. Siya ang taong minamaliit si Richard at patuloy na binabaluktot ang katotohanan sa harap ni Elder Young. Higit pa rito, ang sinabi ng kanyang asawa, si Daisy, ay nakapagpabago sa isip ni Elder Young. Sa huli, siya ang may pinakamahalagang pananagutan sa lahat ng ito. Sinira niya ang kaligayahan ng kanyang anak, at pinalayas niya si Richard, sinira ang magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Nobela. Sorry. Naghiwalay na kami ni Richard. Anong silbi ng pagsasabi mo niyan sa akin? Humihikbi si Iris. Iris, huwag kang masyadong malungkot. Kahit na naghiwalay na kayo ni Richard, may nararamdaman pa rin kayo sa isa't isa. Hindi pa huli ang lahat. Sa palagay ko ay may pagkakataon pa kayong magkabalikan, pag-aaliw ni Elder Young. Magkabalikan. Biglang nagningning ang mga mata ni Iris, at tumigil ang pag-iyak niya. Tama iyan. Iris, tama si Lolo. Normal na ngayon ang paghihiwalay at pagsasama. Mahal ni Richard. Nakuha ni Richard si Iris noon, maraming salamat sa tulong niya. Walang nakakaalam ng mas mahusay kaysa sa kanya tungkol sa kung paano mo. Isa pa, medyo malapit siya kay Richard, kaya gusto niyang magkabalikan sila. Ito ay isang bagay na inaprubahan niya. Pero, pinili na niya si Cynthia noong sales drive. Paano ako makakabalik sa kanya? Ekspresyon ni Iris. Lumabo. Iris, huwag kang mag-alala. Pinili lang ni Richard na magtrabaho kasama ang mga shares noon, hindi niya tinanggap ang kamay ni Cynthia sa dalawang magkaibang bagay, hindi mo sila pwedeng pagsamahin. Mahinahong sabi ni Elder Young. Talaga? Lolo, sinasabi mo bang hindi niya pinili si Cynthia? Bumilis ang tibok ng puso ni Iris.
Bigla siyang umasa. Kabanata 641. Tama iyan. Iris, pag-isipan mo na lang ng detalyado. Sa panahon ng sales drive, ang ibang mga pamilya ay patuloy na nag-aalok ng napakaraming iba't ibang mga kondisyon para kay Richard, ngunit lahat sila ay tinanggihan niya ng walang anumang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-alinlangan ng gawin ko ito. Naaalala mo pa ba iyon? Nakangiting sabi ni Elder Young. Oo, naaalala ko. Parang nag-alinlangan siya noon, sabi ni Iris pagkatapos ng ilang pag-iisip. Eksakto. I think hesitated siya kasi gusto ka pa rin niya. Kaya lang, ayaw niyang maging isang taong abandonahin ang kanyang mga prinsipyo, kaya pinili niyang magtrabaho kasama ang mga gunting sa bandang huli. Sabi ni Elder Young. Maaaring totoo yun, mas gamaan ang pakiramdam ni Iris. Napagtanto niya na siya ang nagustuhan ni Richard, at hindi si Cynthia ang pinili ni Richard, kaya mas gamaan ang pakiramdam niya. Iris, ang pagsasama-sama ay isang bagay na mas madaling mangyari kung gagawin mo ito ng mas mabilis. Kailangan mong mahanap sila sa lalong madaling panahon, at iwasan ang anumang pagkaantala. Hindi nakalimutang sabihin ni matandang Young. May dalawang dahilan kung bakit siya nagmamadali para makabalik si Iris kay Richard. Ang una ay alam niya ang nararamdaman ni Iris para kay Leon, at iniisip niya ang kaligayahan ng kanyang apo. Sa kabilang banda, si Richard ay isang hindi kapanipaniwala sa sandaling iyon. Kung nagawang makipagbalikan ni Iris kay Richard, talagang maganda ito para sa kinabukasan ng mga kabataan. Pinapatay niya ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Sa totoo lang, hindi lang si Elder Young. Ganun din ang naisip ni Gilbert. Kung tutuusin, siya ang naging dahilan ng paghihiwalay ni Iris kay Richard. Kung nagkabalikan si Iris kay Richard, medyo mababawasan ang guilt sa puso niya. Higit pa rito, may kinalaman ito sa mga benepisyo ng pamilya. Hanggat handa si Richard na bumalik at pakasalan si Iris, ang alchemy at nakakatakot na martial arts tale ni Richard ay nangangahulugan na sa kalaunan ay mamumuno ang mga Young sa Springfield City. Gusto kong pag-isipan pa. Medyo nagdadalawang isip pa si Iris. Kahit na wala na ang kanyang mga alalahanin, maling sinisisi pa rin ng mga kabataan si Richard, at siya ay malalim. Saktan siya. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang makita si Richard, at hindi niya alam kung paano magsisimulang hilingin sa kanya na bumalik siya. Pag-isipan mo. Mahal niyong dalawa ang isa't isa. Napakagandang bagay kung nagkabalikan kayo. Ano ang iniisip mo? Nagtataka si matandang Young. Ako, nag-aalala ako na tatanggihan niya ako, wala man lang tiwala si Iris. Ang muling pagsasama ay isang bagay na naisin niya at ng kanyang pamilya. Sobrang nasaktan si Richard. Hindi sigurado kung gusto niyang gawin iyon. Kung tinanggihan siya ni Richard, ano ang gagawin niya? Biglang gamulo ang puso niya. Iris, huwag kang mag-alala, mahal na mahal ka ni Richard. Sasabihin niya oo. Nagmamadaling inaliw siya ni Gilbert. Ang dali mo namang sabihin. Ikaw ang nakipaghiwalay ni Iris kay Richard, at ngayon ikaw ang gustong makipagbalikan sa kanya. Kahit na gusto niyang makipagbalikan si Iris kay Richard, hindi niya nagustuhan ang pagiging mapangahas ng kanyang gra. Iris, kasalanan namin ang lahat. Hindi namin sinasadya. Nakaramdam ng awkward si Elder Young at Gilbert, ngunit wala silang masabi. Nobela. Ayos lang, past na. Walang saysay na sisihin ang sinuman. Kabanata 642. On top of that, hindi pa ako nagtiwala kay Richard. Hindi ko masasabing wala akong pananagutan dito. Huminga ng malalim si Iris, at tila nagdesisyon siya sa sinabi niyang, "It's already too late today." Hahapin ko si Richard bukas ng umaga at hihingin sa kanya na makipagbalikan. Mukhang maganda. Parehong nakahinga ng maluwag sina Elder Young at Gilbert. Iris, tayo ang may kasalanan this time. Kapag nagkita kayo ni Richard, sabihin sa kanya na nagsisisi kami. Sana ay mapatawad natin tayo, sabi ni Elder Young. The last time, they really crossed the line nung pinalayas nila si Richard sa bahay. Siya ang dapat na humingi ng tawad kay Richard, ngunit siya pa rin ang pinuno ng mga kabataan.
He was someone incredibly noble, kaya hindi niya napigil ang humingi ng tawad kay Richard. Napilitan siyang hilingin kay Iris na gawin ito instead. Naiintindihan ko. Sagot ni Iris. Pagkatapos nito, umalis siya sa bahay kasama si Luisa, bumalik sa kanyang sariling tahanan. Nobela. Nang umalis si Iris, medyo nag-aalalang nagtanong si Gilbert, Kai, sa tingin mo ba papayag si Richard na makipagbalikan sa Iris? Inaalo lang niya si Richard kanina, sa totoo lang hindi siya sigurado kung papayag ba si Richard o hindi. Hindi ko alam, umiling si Elder Young. Sa reaksyon ni Richard sa sales drive, masasabi niyang dapat may nararamdaman pa rin si Richard para kay Iris. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano karami ang natitira sa mga damdaming iyon. Posibleng mahal na mahal pa rin ni Richard si Iris, pero posible rin na may lingering ng feelings lang si Richard para kay Iris. Isa pa, hindi nagpatalo si Cynthia kay Iris maging sa itsura niya o sa pamilya niya. Hindi man tinanggap ni Richard ang pagiging mapang-asawa ni Cynthia on the spot, hindi niya ito tinanggap. Hindi niya alam kung payag pa ba si Richard na makipagbalikan kay Iris o nakamove on na si Richard. Cynthia. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko sinubukang guluhin ang mga bagay ng paulit-ulit, hindi mangyayari ang lahat ng ito, bumantong hininga at sinabi ni Gilbert na puno ng panghihinayang. Pinagsisisihan niya ang pagtingin niya kay Richard noon. Totoong hindi niya dapat ay bully ang kabataan at mahirap. Buti alam mo yan. Ikaw at si Daisy ang may kasalanan nito. Kung hindi niyong binaluktot ang katotohanan sa harapan ko, paano ko napagkamalan ang sisi kay Richard? Malungkot na nagalit si Elder Young. Tatay, si Richard ay isa lamang walang pangalan at walang kapangyarihan na ulila, hindi ko inaasahan na siya ay napakahusay. Si Gilbert ay nasa isang awkward na lugar. Enough, ayoko nang makinig sa mga kalokohan mo. Kung makabalik si Iris kay Richard. Tungkol sa iyong mga aksyon. Malamig na sabi ni Elder Young bago siya umalis. Kakaalis lang ni Elder Young nang pumasok si Daisy sa main hall. Nang makita ang depressed mood ni Gilbert, tanong ni Daisy, Mahal, anong nangyari? Mukhang malungkot ka. Wag mo nang banggitin. Pumunta lang kami sa sales drive ng Synth-Ion Group. Si Richard talaga ang chairman ng Synth-Ion Group. Isa na rin siyang advanced Supreme Master sa murang edad, maikling ipinaliwanag ni Gilbert ang lahat. Ano? Ganyan ba si Richard? Nagulat si Daisy. Kabanata 643. Kahit na hindi siya pumunta sa sales drive, alam pa rin niya kung gaano kahalaga ang alchemy sa mga pangunahing pamilya ng Springfield City. Higit pa rito, nagawa ni Richard na maging napakalakas sa murang edad. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang bihirang henyo sa martial arts sa mga nakababatang henerasyon ng Springfield City. Hindi niya naiwas ang gamaan ng loob na nakuha niya ang kanyang pagkakataon at nakipag-iwalay si Elder Young kina Iris at Richard. Kung ikinasal si Richard sa mga Young, si Richard ay magiging isang napakalaking banta sa kanyang anak na papalitan ang negosyo ng pamilya. Nakipag-iwalay si Iris kay Richard sa malaking bahagi dahil sa ating dalawa. Gayunpaman, nakumbinsi na ni tatay si Iris sa isang kay Richard na makipagbalikan bukas. Sana maging maayos ang bagay na ito, kung hindi makabubuti sa ating dalawa, napabuntong hininga na sabi ni Gilbert. Magkabalikan. Bakit kayo magkakabalikan? Hindi ka ba nag-aalala na hinahabol ni Richard ang pamilya? Nagbago ang ekspresyon ni Daisy. Siya ang gustong makitang magkabalikan sina Iris at Richard. Ito ay hindi magandang balita para sa kanya. Paano nangyari yun? Sobrang kaya ni Richard. Napakaraming pamilya sa Springfield City ang humahabol sa kanya. Bakit kailangan niyang sundan ang pamilya namin? Sa bandang huli, mali namin siyang sinisisi noong nakaraan, sabi ni Gilbert. Sa mga bagay-bagay, magiging tulala siya kung hindi pa rin niya masasabing mali si Richard. Baka hindi totoo yan. Huwag kalimutan, baka si Richard ang may kasalanan sa pagkidnap kay Iris. Isa siyang advanced na Supreme Master, ngunit sinadya niyang pumatay ng 2 thug para hindi mag-iwan ng kahit isang clue. Ano kayang intensyon niya?
Hindi sumuko si Daisy at iginiit niya na may problema si Richard. Totoo yan. Muntik ko nang makalimutan yun. Nasample ni Gilbert ang sarili sa noo nang maalala. Pinalayas niya si Richard dahil pareho siyang nag-aalala na hinahabol ni Richard ang yaman ng kanilang pamilya at maaaring si Richard ang nasa likod ng pagkidnap kay Iris. Sa ganoong sitwasyon, hindi hinahabol ni Richard ang kabataang kapalaran. Gayunpaman, naging malaking katanungan pa rin kung si Richard ang nasa likod ng pagkidnap kay Iris o hindi. Kahit naghihinala pa rin si Richard, walang ebidensya na nagmumungkahi na siya sa likod ng lahat ng ito. Baka nagkamali rin siya nang sisihin yan. Sabi ni Gilbert pagkatapos ng kanilang pag-iisip. Hindi niya maisip kung ano ang motibo ni Richard sa pagkidnap kay Iris, kaya naramdaman niya na ito ay posibleng isa pang hindi pagkakaunawaan. Pero, may sasabihin pa si Daisy, pero naputol na siya ni Gilbert bago niya natapos. Nobela, huwag mo nang isipin pa. Kung mayroon kang oras upang mag-alala tungkol doon, dapat mong isipin ang tungkol sa aming kasalukuyang sitwasyon. Sinabi na ni Dad kanina. Kung hindi na makakabalik si Iris kay Richard, 3 araw tayong makulong para isipin ang ginawa natin. Ngumiti ng mapait si Gilbert. 3 araw na lang, wala nang dapat ikatakot, singhot ni Daisy. Kung ikukumpara doon, mas nababahala siya na magkabalikan si Richard kay Iris. Ito ay magiging sanhi ng mangyayari. Kahit ano, sinimulan na niya ang kanyang mga plano. Hindi mahalaga kung bumalik si Iris kay Richard o hindi. Kabanata 644. May malamig na kislap sa mga mata ni Daisy, ngunit mabilis niyang itinago iyon. Kinaumagahan, nag-iisa si Iris sa Synth-Ion Group. Naisipan niyang tawagan si Richard para yayain si Richard, ngunit pakiramdam niya ay mas sincere kung siya mismo ang hahanapin ni Richard. Kung tutuusin, nasaktan niya ng sobra si Richard. Sa labas ng Synth-Ion Group, medyo nabalisa si Iris. Kahit na desidido na siyang pumunta rito para subukang makipagbalikan kay Richard, nababalisa na siya sa pag-iisip kung paano niya makikilala si Richard S.Un. Natatakot din siya, nag-aalalang itakwil siya ni Richard. Saglit siyang nag-alinlangan. Sa huli, nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumasok sa Synth-Ion Group. Sa opisina ng presidente, may kumatok sa pinto. Pumasok ang sekretarya pagkatapos ng pag-aproba ni Cynthia. Nang walang makitang bakas ni Richard sa paligid, na-curious ang sekretarya, dahil si Cynthia lang ang nandoon. Ms. Shear, wala ba si Mr. Wolf? Nako, may abala si Richard ngayong umaga, kaya wala siya, maikling sabi ni Cynthia. Nakuha ni Richard ang isang fairy fruit mula sa magkapatid noong nakaraang araw, kaya dali-dali ni Richard si Harvey para tumulong sa pagkuha ng ilang materyales ng gabing iyon. Gumagawa si Richard ng dragon peel sa bundok sa likod ng bahay niya, kaya wala siya sa opisina niya. Umaga. Ano po, Miss White? May kailangan ka ba kay Richard? Tanong ni Cynthia. Miss Shear, nabalitaan ko ngayon sa mga guard na si Iris Young ng elegante ay bumisita kay Mr. Wolf. However, wala siyang prior reservation, kaya pinigilan siya ng mga guard, the secretary report. Ano? Pinuntahan ni Iris si Richard. Laking gulat ni Cynthia nang tumayo siya mula sa kanyang mesa. Sa takot sa matinding reaksyon ni Cynthia, sinabi ng sekretarya, Miss Shear, ay may problema ba? Wala yun. Malamig ang mukha ni Cynthia habang sinasabi, Miss White, ipahatid siya sa mga guard. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa niya. Oo, ang sagot nito. Ilang sandali lang ay may narinig na kaming mga yabag. Dinala ng gwardya si IR sa opisina ng presidente bago umalis. Medyo kinakabahan si Iris. Akala niya ay nasa opisina si Richard, at magsasalita pa sana siya nang bigla niyang napagtantong si Cynthia iyon. Mabilis niyang nilunok pabalik ang kanyang mga sinabi. Cynthia, bakit ka nandito? Kumunot ang noo ni Iris, medyo hindi masaya. Nobela, bakit hindi ako pwede dito? Malamig na sabi ni Cynthia, nakatingin kay Iris sa hindi magiliw na liwanag. Kung tutuusin, magkaribal sila sa pag-ibig.
Nagkatinginan silang dalawa ng matagal. Parang may spark sa pagitan nila. Hindi rin. Alam ni Cynthia na si Iris ang dating kasintahan ni Richard, at alam niyang hindi niya nakalimutan si Richard si Iris. Nakita na niya si Iris bilang ang pinakadakilang karibal niya sa pag-ibig. Ganon din si Iris. Bago pa man sila maghiwalay ni Richard, sinubukan na siyang hamunin ni Cynthia noon. Pagkatapos noon, iniwan ni Richard ang Youngs para kay Shears, at napalapit si Richard kay Cynthia. Sabi sa kanya ng intuit ayon niya bilang isang babae na may gusto si Cynthia kay Richard, kaya hindi niya gusto si Cynthia. Kabanata 645. Nasaan si Richard? Binasag muna ni Iris ang katahimikan. Naisipan niyang tumalikod para umalis nang makita niyang wala si Richard. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanya na magkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito, kaya medyo nag-aatubili siyang umalis ng ganoon na lamang. Wala kang pakialam kung nasaan si Richard. I just want to know what you're doing here when you've already broken up, sabi ni Cynthia na parang bakal ang mukha. Bakit ba iniisip mo kung bakit ko siya hinahanap? Malamig na sabi ni Iris, nabawi ang kanyang marangal at malamig na kababaan o. Iris, huwag mong isipin na hindi ko alam kung bakit ka nandito. Kung hindi ako nagkakamali, nandito ka siguro para makipagbalikan kay Richard, di ba? Malamig na sabi ni Cynthia. Marami sa mga pangunahing pamilya ang nag-away kay Richard sa panahon ng sales drive, kabilang ang mga Young. Inalok pa ni Elder Young ang kamay ni Iris kay Richard. Gayunpaman, hindi natinag si Richard. Natalo lang ang mga Young, andun na si Iris hinahanap si Richard. Maliban sa anumang bagay, siya ay naruroon upang i-recruit si Richard o makipagbalikan kay Richard. Paano kung ako nga? Dahil hindi mo sasabihin kung nasaan si Richard, tatawagan ko na lang siya. Ayaw namang abalahin ni Iris si Cynthia kaya tumalikod na siya para umalis. Nag-iba ang ekspresyon ni Cynthia. Nagsimula siyang magpanik. Alam niya ang nararamdaman ni Richard para kay Iris. Kung tinawagan ni Iris si Richard at hiniling na makipagbalikan, papayag si Richard Nobela. Papalapit na ng palapit si Cynthia kay Richard. Napakahirap para sa kanya na makakuha ng kahit isang piraso ng HO. Hindi niya mapapayagan si Iris na makapasok sa pagitan nila, kung hindi mawawala sa kanya si Richard. Iyon ay isang bagay na hindi niya matanggap. Iris, binabalaan kita, si Richard ang kasalukuyang boyfriend ko. Ex-girlfriend ka lang niya, tapos na sa inyong dalawa. You're still the heiress of the Youngs. Ikaw ay isang hindi kapansin-pansin. Magiging napakawalan mo ba para nakawin ang boyfriend ko? Sabi ni Cynthia sa likod ni Iris. Boyfriend mo ba si Richard? Napatigil si Iris sa kanyang kinatatayuan. Kalokohan. Sa panahon ng sales drive, pinili lamang ni Richard na magtrabaho kasama ang Shears. Hindi niya tinanggap ang engagement. Paano mo siya naging boyfriend? Lumingon si Iris at tumingin kay Cynthia, obviously not believing it. Kung si Richard ang nobyo ni Cynthia, kinumpirma niya ito sa harap ng lahat sa sales drive, ngunit ginawa niya. Hindi. Bahala ka kung gusto mong maniwala, pero sinasabi ko sa iyo, nagpalipas na ako ng gabi kay Richard. Nasa mukha namin siya. Puro babae pa rin siya sa huli. Nahirapan siyang sabihin ang lahat ng iyon, ngunit para sa kanyang pagmamahal, nagtiyaga siya. Ano? Hindi pwede yun. Nagulat si Iris. Kilalang kilala niya si Richard. Hindi siya masyadong casual. Kahit noong kasama niya si Richard, hinalikan lang siya ni Richard, at hindi kailanman gumawa ng kahit anong lumampas sa linya. Ayaw niyang maniwala na gagawin ni Richard ang anumang bagay kay Cynthia. Alam ni Cynthia na si Iris ay isang matalinong babae. Imposibleng lokohin si Iris sa ilang salita lang. Kabanata 646. Upang iwaksi ang anumang akala ni Iris na makipagbalikan kay Richard, at para tuluyang sumuko si Iris, tinawagan niya si Richard. Nang matapos ang tawag, binuksan niya ang speaker. Hello, Cynthia, may kailangan ka ba sa akin? Ang boses ni Richard ang narinig mula sa kabilang dulo.
Richard, naaalala mo pa ba kung paano tayo nagkaroon ng kwarto sa hotel sa Sikog City at doon tayo nagpalipas ng gabing magkasama? Malabong tanong ni Cynthia. Binigyang diin niya ang mga salitang nagpapalipas ng gabing magkasama para masiguradong narinig sila ni Iris. Naaalala ko. Bakit bigla mo na lang natanong yan? Nagulat si Richard. Pinipino niya ang dragon peel sa likod ng tirahan ng mga shears, ngunit natigilan siya sa tanong ni Cynthia. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagpalipas siya ng gabi kasama si Cynthia sa hotel sa Sikog City ng gabing iyon. Ito ay ang katotohanan. Hindi niya ito maitanggi. Isang kwarto. Nagpalipas ng gabi. Pakiramdam ni Iris ay parang tinamaan siya ng kidlat, at tuluyang nablangko ang kanyang isip. Hindi iyon ang pangunahing punto. Ang mahalaga ay narinig niyang inamin ni Richard ang lahat. Nakakuha ng kwarto si Richard kasama si Cynthia sa isang hotel, at nagpalipas silang dalawa ng gabi. Ginawa nila ang mga ganyang bagay. May pagdududa ba sa kanilang relasyon? Halata namang kasama ni Richard si Cynthia. At saka Richard, noong naghalikan tayong dalawa, ano ang naramdaman mo? Isang suntok na naman ang ipinadala ni Cynthia. Cynthia, ikaw, naiinis na si Richard. 2 beses niyang hinalikan si Cynthia, at pareho siyang sinurpresa ni Cynthia. Hindi siya kusang hinalikan. Bago pa siya makapagsalita, pinutol na siya ni Cynthia. Richard, I miss you. Kailan ka babalik? I want you to kiss me, nahihiyang sabi ni Cynthia sabay suntok ulit kay Iris. Cynthia, pwede bang pigilan mo? Gumagawa ako ng mga table tasks sa ngayon. Ang pagan ay sisabog kung magdudulot ka pa ng gulo. Sabi ni Richard. Napalapit sa kanya si Cynthia sa panahon ng kanilang pagsasama, at palagi niya itong sinusubukang asarin, o nakasanayan na niya ito. Akala niya ay tinutokso na naman siya ni Cynthia, at wala siyang pakialam. Nobela. Siyempre, walang paraan para malaman niya na si Iris ang nasa harap ni Cynthia. Sige, hindi na kita aasarin. Focus on your pills. Ngumiti si Cynthia ng mapakla, ibinaba ang tawag. Paano ito nangyari? Namula si Iris nang marinig ang usapan ni Richard kay Cynthia. Halos malukot siya sa tea. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabila si Richard kay Cynthia pagkatapos nilang maghiwalay. Kitang-kita kung gaano siya kalalim na naapektuhan. Hindi niya matanggap ang malupit na katotohanan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, at nakaramdam ng sobrang sakit na nahihirapang huminga. Iris, narinig mo ba lahat yan? Boyfriend ko ngayon si Richard. Mahal naming dalawa ang isa't isa. Babala ko why? Kabanata 647. 1-1 narinig lahat. I wish you two happiness. Nasa bingit ng pagbagsak si Iris, ngunit pinilit niyang pigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Anuman ang mangyari, siya ang pinuno ng 4 na magagaling na dilag ng Springfield City, at siya ang tagapagmana ng mga kabataan. Taglay niya ang kanyang pride at dignidad. Sa kanyang pagmamalaki, matalo man siya kay Cynthia, hindi siya nagpakita ng anumang kahinaan sa harap ni Cynthia. Para naman kay Richard, hindi mapipilit ang damdamin. Dahil kasama na ni Richard si Cynthia, wala siyang ibang tsuwak kundi ang sumuko. Gaya nga ng sinabi ni Cynthia, wala siyang magagawa na napaka-immoral. Walang paraan na magiging mistress siya at makakasira ng isang relasyon. Masyado siyang marangal para doon. Kung hindi, siya at ang mga kabataan ang magiging katatawanan ng Springfield City. Pagkatapos noon, dinala niya ang sakit sa kanyang puso at umalis nang hindi lumilingon. Paglabas niya ng opisina, hindi na niya napigilan ang pagpapatak ng mga luha nito ng walang ingay. Sa bundok sa likod ng Shear Mansion, patuloy na tumutok si Richard sa paggawa ng mga table tasks matapos ibaba ang tawag ni Cynthia. Boss! Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakikita yumanig ang furnace, at ang tableta ay lumabo, nagbigay ng mahinang bango. Tapos na. Hindi ka pani-paniwalang nasa sabik si Richard. Binuksan niya ang hurno at nakita ang mahigit 30 kulay ube na table tasks doon. Ang kulay ay hindi ka pani-paniwalang makintab at malinaw.
Ang mga purple na tabletas ay dragon peel na gawa sa fairy fruit. Pagkatapos ay gumawa ng ilang kalkulasyon sa kanyang ulo, ang isang fairy fruit sa ibabaw ng maraming materyales ay sapat lamang upang makagawa ng 34 na dragon peels. Ang mga epekto ng dragon peels ay kakaiba. Hindi ito makakatulong sa isang martial artist na lumakas o mapabilis ang pagsasanay. Kaya, hindi binalak ni Richard na magbenta ng dragon peel sa Synth-Ion Group. Inilabas niya ang isang puting bote at inilagay ang lahat ng mga tabletas sa loob, iniwan ang mga ito para sa kanyang sarili. Sa mahahalagang sandali, sila ay magiging mahalagang trump card upang maprotektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos gumawa ng mga tabletas, umalis si Richard sa Sheer Mansion. Sumakay siya ng race bike habang nagmamadali papunta sa teritoryo ng Mason. Dahil walang driver's license si Richard, hindi siya marunong magmaneho ng sasakyan. For the sake of convenience, he asked Harvey to help him buy a BMW motorbike. Ang bike ay para sa mga lalaki, at ito ay walang halos 60,000. Ito ay tumingin hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga. Nobela. Mas lalaki at mas gwapo ang itsura ni Richard nang sinakyan niya ito. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, mas gusto niya ang bisikleta ni Iris, dahil ang bike na iyon ay higit na mahalaga sa kanya. Nagtataka ako kung kailan ko maaabot ang taas ng mga kabataan at maibabalik si Iris. Napabuntong hininga si Richard, hindi na siya napigilan. Pagkatapos noon ay bumungad sa kanyang isipan ang mga magagandang alaala. Nandoon ang alaala ng pagpunta niya sa Mist Cloud Mountain kasama si Iris, ang kanyang pananabik ng tanggapin ni Iris ang H. Gayunpaman, lahat sila ay naging isang panaginip. Siyempre, binanggit ni Elder Young ang pagbibigay sa kanya ng kamay sa kasal ni Iris sa panahon ng sales drive ng Synth-Ion Group. Natukso siya noon, pero H. Sa isang bagay, ayaw niyang ipagkanulo ang mga shares. Sa kabilang banda, mahal niya si Iris. Ayaw niyang maging bargaining chip ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kabanata 648. Gayunpaman, hindi niya alam na naniwala si Elder Young sa kanyang kawalang kasalanan at nakumbinsi pa niya si Iris na subukang makipagbalikan sa kanya. Ang mas ikinalulungkot ay ang katotohanang wala siya sa kumpanya noong araw na iyon. Namiss niya si Iris. Talagang pinaglalaruan siya ng tadhana. Gatlang M. Sa Blue Moon Bar, nakilala ni Richard si Mason sa isa sa mga silid. Mr. Wolf, bakit ka nandito? Please, umupo ka na. Nobela. Laking gulat ni Mason habang nagmamadaling sumalubong kay Richard. Mr. Wolf, narinig ko na ang tungkol sa sales drive kahapon mula kay Mr. Paul. Kaya ikaw ang chairman ng Synth-Ion Group. Daig mo pa si Harun at ang expert ng fields. Ikaw ay kahanga-hanga. Sobrang nirerespeto kita. Excited na sabi ni Mason. Subordinate siya ni Richard. Habang mas malakas at mas sikat si Richard, mas natutuwa siya. Hindi naman masama. Maswerte lang ako na natalo ko si Harun, nakangiting sabi ni Richard. Siya ay hindi embellishing bagay sa lahat. Malapit nang maging advanced Supreme Master si Harun at hindi ganoon kaina kumpara sa kanya. Kung si Harun ay hindi humarap sa kanya ng ulo sa ganoong paraan, nang walang anumang paghahanda para sa kanyang pangalawang welga, hindi magiging madali para sa kanya na talunin si H. Aaron. Mr. Wolf, masyado kang mapagpakumbaba. Para maabot mo ang antas na iyon sa napakabata ng edad, tiyak na nasa tuktok ka ng nakababatang henerasyon ng Springfield City. Kahit sa pangalawang henerasyon, kabilang ka sa nangunguna. Wala pa akong narinig na kasing talino mo noon. Lalong nasa sabik si Mason habang nagsasalita, patuloy na pinupuri si Richard. Tama na, hindi naman kami strangers. Bakit mo ako sinusubukang purihin ng gusto? Sabi ni Richard na may frustrated na ngiti, pero medyo natuwa siya. Hindi ko sinusubukang purihin ka, nagsasabi lang ako ng totoo. Ngumiti si Mason habang inilipat ang topic, Mr. Wolf, pumunta ka lang dito. Maghahanda ako. Pagkain at inumin. Ipagdiwang natin ang sales drive. Tumayo si Mason. Pataas. Pagkasabi niya nun.
No need, pumunta ako dito para sa isang importanteng bagay. Inom tayo sa ibang pagkakataon. Sinama ni Richard ng tingin si Mason. Naintindihan naman ni Mason at pinalabas ng kwarto ang kanyang mga subordinate. Sa sobrang bilis, si Richard at Mason na lang ang naiwan doon. Mason, ikaw ang unang sumuko sa akin, kaya hindi kita pababayaan. Tuturuan kita ng paraan. Seryoso ang mukha ni Richard at naghanda para turuan ang Mason Demon Execution. Masyado siyang mahina noon at hindi niya nagawang turuan si Mason ng ganoon kadali. Gayunpaman, medyo may kakayahan na siyang protektahan ang kanyang sarili, kaya ayos lang para sa kanya na turuan si M. Isa pa, itinuro na niya ito sa magkapatid na Sharp. Si Mason ang unang sumunod sa kanya. Siya si. Salamat, Mr. Wolf. Tuwang-tuwa si Mason habang nagpasalamat kay Richard. Napakalakas na ni Richard sa murang edad, kaya naramdaman niya ang pamamaraan ng martial arts ni Richard ay hindi dapat Gumamit siya ng ultimate starting method. Ito ay masyadong mahina. Hindi siya nang ahas na umasa na tuturuan siya ni Richard ng ultimate progressive class method. Eba. Kabanata 649. Kung mas malakas ang isang paraan ng pagsasanay, mas mabilis na bubuti ang isa, at mas magiging maliwanag ang kinabukasan ng isa. Nasa intermediate innate state na siya. Kung nakakuha siya ng basic o advanced progressive class method, magiging mas madali para sa kanya na maging Supreme Master sa hinaharap. Para sa kanya, ang pagiging Supreme Master ang pinakadakilang hangarin niya sa buhay. Makinig kang mabuti. Nasa likod ni Richard ang kanyang mga kamay habang binibigkas niya ang Demon Execution kay Mason. Ganap na nakatutok si Mason habang mabilis niyang naalala ang lahat. Sige, subukan mo ngayon. Gagabayan kita sa tabi mo. Kung may anumang mga problema, sisiguraduhin kong tutulungan ka sa pagwawasto ng mga ito sa tamang panahon, sabi ni Richard. Ito ang unang pagkakataon ni Mason na gumamit ng Demon Execution, mas magiging madali kung kasama si Richard doon. Oo, sagot ni Mason bago siya umupo sa lupa, nagsimulang magsanay. Habang isinaaktibo ang Demon Execution, isang purong alon ng enerhiya ang lumabas sa kanyang sentro ng enerhiya. Ito ay mas mabilis kaysa sa kanyang orihinal na pamamaraan. Ito ay isang progressive class method. Nakamamangha. Nasabi ni Mason sa kanyang puso sa pananabik. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang pag-iisip, mabilis niyang napagtanto na may mali. Ang Demon Execution ay hindi lamang mabilis, ngunit nararamdaman din niya ang mga dumi sa loob ng kanyang enerhiya na mabilis na nililinis, na nagiging sanhi ng kanyang enerhiya na maging mas dalisay. Anong antas ang pamamaraang ito? Natigilan si Mason. Kahit na hindi siya gumamit ng anumang pamamaraan ng progressive class dati, marami siyang karanasan sa ilalim ng mundo. Mabilis niyang napagtanto na ang Demon Execution ay tila hindi lamang isang progressive method. Maaaring ito ay isang power method. Panatilihin ang iyong focus, huwag magambala. Sigaw ni Richard. Nag-iba ang ekspresyon ni Mason nang itinulak niya ang pagkabigla sa kanyang puso, patuloy na nagsasanay sa Earn Street. Hindi nagtagal, natapos ni Mason ang isang round at tumayo. Mr. Wolf, ano ito? Isang beses akong nagpractice ng paggamit ng Demon Execution, at ang lakas ko ay bumuti ng husto. Maging ang aking enerhiya ay naging dalisay. Maaaring ang Demon Execution ay isang kamangha-manghang basic power class. Paraan. Naramdaman ang dalisay na enerhiya sa kanyang katawan, nagulat si Mason. Halos hindi siya makapagsalita. Matapos gamitin ito, mas naunawaan niya ang Demon Execution. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na wala ito sa progressive class. Ito ay malamang na isang bagay sa itaas na iyon. Ang Demon Execution ay hindi isang basic power class method, ito ay, nakangiting sabi ni Richard, ngunit naputol siya. Hindi. Laking gulat ko. Medyo nadismaya si Mason. Akala niya na ang Demon Execution ay isang basic power class method, ngunit bumalik siya sa realidad sa L. Pagtanggi.
Ang pinakamakapangyarihang paraan ng pagsasanay sa Springfield City ay ang Ultimate Progressive na klase. Hindi siya kailanman. Nahulaan niya na marahil ay gumagamit lamang si Richard ng pamamaraan ng klase ng Advanced Progressive. Paano kaya? Na-overthought niya ang mga bagay-bagay. Ang Demon Execution ay maaaring hindi isang basic power class method, ngunit ito ay isang advanced power class method na. Ayaw niyang ipaliwanag ng malinaw kay Mason ang mga bagay-bagay, ngunit nag-aalala siyang baka ilantad ni Mason ang Demon Execution, sa pag-aakalang hindi iyon malaking bagay. Marami siyang iimbitahan o. Kabanata 650. Kailangan niyang linawin ang mga bagay-bagay kay Mason. Ano? Ang Demon Execution ay isang advanced power class method. Di nagkamali ba ako ng pagkarinig sa'yo? Si Mason ay ganap. Nabigla sa balitang iyon. Natigilan siya sa kinatatayuan, hindi sigurado kung paano magre-react. Hindi ka nagkakamali, tumanggo si Richard. Iyon, laking gulat ni Mason. Pakiramdam niya ay may mga alon sa kanyang puso. Alam niyang walang paraan na nagsisinungaling si Richard sa kanya. Naramdaman din niya ang Demon Execution sa kanyang katawan. Sa bilis at epekto ng pamamaraan, ito ay isang pamamaraan ng klase ng basic power. Sapat na yun para patunayan na ang Demon Execution ay nasa advanced power class. Gayunpaman, sa kanyang limitadong kaalaman, ang pinakamahusay na mga pamamaraan ng pagsasanay sa Springfield City ay nasa Ultimate Progressive na klase lamang. Naisip niya na magiging kamangha-mangha kung maituturo siya ni Richard ng basic o advanced progressive na pamamaraan ng klase. Hindi niya akalain na may ituturo sa kanya si Richard na napakaganda. Ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Halata ang pagkabigla sa kanyang puso. Mr. Wolf, hindi ka takatakang naabot mo ang iyong antas sa murang edad. Kaya gumagamit ka ng isang Mason advanced power class na paraan ng pagsasanay. Sandaling namulat si Mason. 4. Ang isang paraan ng pagsasanay sa klase ng advanced na power ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Ito ay sapat na upang ganap na matapakan ang lahat ng mga pangunahing pamilya ng Springfield City. Kahit na hindi niya alam kung saan nakuha ni Richard ang pamamaraan, alam na alam niya ang isang bagay. Kinabukasan ni Richard ay limitado kung mayroon siyang napakagandang paraan ng pagsasanay sa murang edad. Mas o mas kaunti lang iyon, bahagyang ngumiti si Richard, hindi ito ipinaliwanag. Gumagamit siya ng Sage Arts na mas mahusay kaysa sa Absolute Methods. Ito ay hindi ilang paraan ng pagsasanay sa klase ng advanced na power. Gayunpaman, wala siyang planong sabihin sa sinuman ang kanyang mga sikreto sa sandaling iyon. Nobela. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging mas kakilakilabot kaysa sa kung sino man ang makakaalam kung nagkaroon ng absolute class train G. Paraan. Mamamatay siya. Si Mason ay hindi kapani-paniwalang emosyonal. Lumuhad siya sa harap ni Richard. Mr. Wolf, isa lang akong hamak na tao na nasa underworld. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko na nagpaswerte sa akin na may natutunan akong kamangha-mangha mula sa iyo. Hinding-hindi kita masusuklian dito. Sa future, basta ikaw ang mag-utos, gagawin ko lahat ng hiling mo. Masyadong emosyonal si Mason. Umiiyak siya. Labis ang pasasalamat niya kay Richard na hindi niya masusuklian si Richard. Sa kanyang estado, naisip niya na nakakamangha na kung maaari siyang maging Supreme Master sa kanyang buhay. Gayunpaman, nakuha niya ang isang paraan ng pagsasanay sa advanced power. Kahit na ang pagsira sa Overlord State noong laging inuuna ng Underworld ang karangalan at pagkakaibigan. Binigyan na siya ni Richard ng 100 True Energy Pills bago ito. Utang niya kay Richard ang isang bundok ng pasasalamat. Isinusumpa niya sa kanyang puso na gagawin niya ang lahat para kay Richard, kahit mamatay. Ayos lang, wala namang nakakamangha. Tayo. Dali-dali namang tinulungan ni Richard si Mason na makatayo. Sa totoo lang, masyadong mahina si Mason at hindi masyadong kapaki-pakinabang kay Richard sa intermediate innate state. Gayunpaman, kilala niya si Mason ng matagal, kaya naiintindihan niya ang personalidad ni Mason,
Bukod sa iba pang mga bagay. Kabanata 651. Si Mason ay marangal at maaasahan at isang taong karapat-dapat sa pagtitiwala ni Richard. Higit pa rito, si Mason ay nasa underworld ng napakaraming taon. Siya ay hindi kapani-paniwalang karanasan. Kapag itinatag ni Ian ang kanyang sariling pamilya sa hinaharap, si Mason ay magiging isang mahusay na kandidato para pangalagaan ang mga manipis na G's. Ang tanging ikinalulungkot ay nagsimula pa lamang siyang magtatag ng kanyang mga puwersa. Malayo pa ang kanyang pupuntahan hanggang sa makahanap siya ng sariling pamilya. Hindi ito maaaring minamadali. Mason, sa palagay ko alam mo ng husto kung gaano kahalaga ang pamamaraan ng klase ng advanced power. Kung wala ang approval ko, hindi mo sasabihin kahit kanino ang tungkol sa demon execution. Hindi nakalimutan ni Richard na sabihin kay Mason ang seryosong ekspresyon. Naiintindihan ko. Mr. Wolf, huwag kang mag-alala. Itatago ko itong sikreto ng husto. Paniniguro ni Mason. Mabuti yan. Kailangan kong makita ang Southern King para sa isang bagay. Siguraduhin magsanay ng demon execution tuwing libre ka. Huwag mo akong bigin, nakangiting sabi ni Richard. Oo, agad na sagot ni Mason bago pinalabas si Richard sa bar. Sa pagtingin kay Richard na nakasakay sa bisikleta palayo, nahirapan si Mason na manatiling kalmado. Ilang buwan na ang nakalipas, marami sa kanyang mga teritoryo ang kinuha ni Xander dahil sa kanyang mga pinsala. Nasa difficult na posisyon siya at maaaring mapunasan anumang oras. Gayunpaman, hindi lamang siya tinulungan ni Richard na itapon si Xander, tinuruan pa niya si Mason ng isang kamanghamanghang paraan ng pagsasanay sa klase ng advanced power. Pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa isang panaginip. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Isang matalinong pagpili ang sumama kay Richard noon. Iyon ang pinakamagandang desisyon niya. Kailanman ginawa. Nobela. Sa mansyon ng Southern King, tinawagan na ni Richard si Fane bago siya makarating doon. Pagdating niya, naghihintay na sa pinto sina Fane at Vincent. Pagkatapos noon, pinapasok nila siya. Mr. Paul, dumating ako ng walang imbitasyon sa pagkakataong ito. Sorry for disturbing you, bati ni Richard. Mr. Wolf, masyado kang magalang. Magkaibigan tayong lahat dito, nakangiting sabi ni Vincent. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, naglakad sila sa main hall at naupo. Mr. Wolf, mayroon ka bang kailangan sa oras na ito? Hindi maiwasang magtanong ni Fane. Nako, ganito pala. Ang tagal na simula nung ginamo ko si Mrs. Paul. Lumapit ako para suriin siya para makita kung paano siya gumagaling. Isa pa, may kailangan ako ng tulong ni Mr. Paul, maikling paliwanag ni Richard. So ayon. Mr. Wolf, ano ang kailangan mo ng tulong ko? Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Mabilis na sabi ni Vincent Clay. Ang kanyang asawa ay gumaling ng husto at maayos na ang kalagayan. Buti naman kung susuriin siya ni Richard pagkatapos nilang mag-usap. Bagay. Tungkol ito sa Hunts of Cove City. Pagkatapos ng sales drive kahapon, si Mr. Hunt ay tinambangan ng isang grupo ng mga tao na nakamaskara sa daan. Pabalik. Papuntang Cove City. Nagnakaw sila ng 3 pure energy pills. Ikinwento ni Richard ang pananambang ni Quinton kay Vincent. Ano? May nangyari bang ganyan? Nabigla si Vincent matapos marinig ang lahat. Hindi lang siya nabigla sa pag-ambush kay Quinton, ngunit higit na nagpapadala ng mga attacker ng semi-ove. Maliban doon, uminom lang sila ng 3 pure energy pills sa kabila ng pagpapadala ng napakalaking puwersa, hindi pinapansin. Kabanata 652. Mr. Paul, humingi na ako ng tulong sa mga shares para tingnan ito, ngunit kailangan kong hilingin sa iyo na tulungan mo kami pagdating sa underworld. Pakiusap, tingnan mo ako. Kailangan nating malaman kung sino ang mga lalaking nakamaskara. Ay! Inihayag ni Richard ang kanyang layunin. Ang shares at ang pulse ay parehong tumingin sa kani-kanilang panig. Richard ay naniniwala na may ilang mga pahiwatig. Sige, hindi problema yon. May mga lalaki akong susuriin ngayon din.
Tumango si Vincent at tinanggap ito bago niya inilabas ang kanyang phone para tumawag ng ilang beses, nag-issue ng order. Pakiramdam ni Richard ay malamang na hindi matatapos ng ganoong kabilis ang bagay, kaya nagpasya siyang tingnan muna ang asawa ni Vincent. Sumama siya kina Vincent at Fane sa likod bahay. Sa silid, pinainom ni Snow ang kanyang ina ng gamot. Umupo si Gloria sa harap ng mesa, eleganteng umiinom ng gamot. Snow, nakakamangha ang medical skills ni Richard at ang gamot na binigay niya sa akin. Ilang araw lang, pakiramdam ko gumaling na ang katawan ko. Ito ay ilang beses na mas mahusay kaysa dati. Kung sakaling makita ko siya muli, magpapasalamat ako sa kanya ng maayos. Nakangiting sabi ni Gloria, pinaulanan ng papuri ang husay ni Richard sa medisina. Matapos magpahinga ng ilang araw, halos gumaling na ang kanyang katawan. Nawala na rin ang dati niyang sakit. Katulad nga ng paniniguro ni Richard sa kanila, ang sakit na sumasakit sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon ay tuluyan ng gumaling. Kitang-kita kung gaano siya nagpapasalamat kay Richard. Tama, hindi lang siya magaling sa medisina, alam pa niya ang alchemy. Kahit na ang kanyang martial arts skills ay napakalakas. Hindi ko alam kung paano niya ginawa iyon noong bata pa siya. Puri ni Snow. Iniisip ang tungkol kay Richard sa panahon ng sales drive at kung paano niya nabigla ang lahat, siya ay puno ng paghanga. Anong alchemy? Na-curious si Gloria. Siya ay nasa bahay sa buong oras at hindi lumabas. Kaya, natural na walang paraan para marinig niya. Tungkol sa Synth-Ion Group at Richard. Parang ganito iyan. Si Fane, ako, at si tatay ay pumunta sa sales drive ng Synth-Ion Group kahapon. Agad na nabuhayan ng loob si Snow nang sabihin niya sa kanyang ina ang lahat ng nangyari noong sales. Magmaneho. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan sa kung paano siya inalok ni Vincent kay Richard, at kung paano ito tinanggap ni Richard. Masyadong kahanga-hanga si Richard. Siya ay isang napakatalino na binata. Natigilan si Gloria, at hindi napigil ang purihin si Richard. Habang nagkukwentuhan pa lang ang dalawa, narinig na ang mga yabag habang papasok sina Vincent, Fane, at Richard. Richard, anong nandito ka? Laking gulat ni Snow nang makita niya si Richard. Pagkatapos noon, lumubog ang kanyang ekspresyon nang magsimula siyang magmukhang hindi masaya. Natigilan si Gloria. Tumingin siya kay Richard bago kay Snow, at may kakaiba siyang ekspresyon sa H. Kanina, masayang-masaya si Snow sa pakikipag-usap tungkol sa sales drive, at parang nirerespeto niya si Richard. Gayunpaman, nang makita ni Snow si Richard, tila ibang-iba siya. Mukhang hindi niya talaga gusto si Richard. Iniisip ni Gloria kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Snow, anong ginagawa mo? Pumunta rito ang Miser Wolf para tingnan ang iyong ina. Tinitigan ni Vincent ang kanyang dog. Malungkot. Nobela. Alam niyang medyo pala kaibigan ang kanyang anak at si Richard, kaya hindi niya maintindihan ang nangyayari. Kabanata 653. Nanunuya si Snow, tumalikod at hindi pinansin si Richard. Pinunasan ni Richard ang ilong. Medyo natulala siya, hindi niya alam kung kailan niya nasaktan si Snow. Mr. Wolf, hindi ka ba pumunta para tingnan ako? Let's start, then, pag-iiba ni Gloria ng topic nang maabot niya ito. Braso out. Isinantibi muna ni Richard si Snow habang sinimulan niyang tingnan si Snow. Makalipas ang mahabang panahon, muling tumayo si Richard. Mr. Wolf, kumusta ang kalagayan ng aking asawa? Nag-aalalang tanong ni Vincent. Napakagaling na niya. As long as she continues taking the medicine for a few days, she'll make a full recovery, nakangiting sabi ni Richard. Nobela. Magandang balita iyan. Masayang tumawa si Vincent. Kahit na masasabi niyang maayos na ang kalagayan ng kanyang asawa, si Richard ang kanyang kalagayan. Sa sagot ni Richard, mas gamaan ang pakiramdam niya. Mr. Wolf, maraming salamat. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, ginamo mo pa ang sakit ko sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam kung paano ka babayaran dito, pasasalamat ni Gloria na yumuko kay Richard. Mrs. Poole, wala itong dapat banggitin,
Nagmamadaling sabi ni Richard. Pagkatapos nito, sinabihan niya si Gloria na bigyang pansin ang ilang bagay bago siya magpaalam. Nakita ni Vincent na halos tanghali na, kaya't pinatuloy niya si Richard para mananghalian, ngunit tinanggihan ito ni Richard. Tay, tutulungan kitang paalisin si Richard, mungkahi ni Snow. Oo, ayos lang, kakaibang tiningnan ni Vincent ang kanyang anak. Ang kanyang anak na babae ay kumilos ng hindi pala kaibigan kay Richard noon, ngunit nag-aalok siya na paalisin si Richard. Naguguluhan na si Vincent. Litong-lito rin si Richard, hindi maintindihan ang nangyayari kay Snow. Tanging si Gloria lang ang may malabong ngiti sa labi, tila may naiintindihan. Pagkatapos noon, naglakad sina Snow at Richard papunta sa gate ng mansion. Buong oras ay tahimik silang dalawa. Walang sinabi, at medyo kakaiba ang atmosphere . Habang papalapit ang gate, tahimik pa rin si Richard. Lalong nagalit si Snow. Richard, aalis ka na lang ng ganito. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Snow, at binasag ang katahimikan. Siyempre, ano pa ang gagawin ko? Natarante si Richard. Ikaw. Hindi ka pani-paniwalang bigo si Snow. Pagkatapos noon, huminga siya ng malalim at pinilit ang sarili na kumalma, say something to me. Ano ang dapat kong sabihin? Lalong naguluhan si Richard. Ano sa tingin mo? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo sa sales drive kahapon? Sabi ni Snow na may halong pagtataka. Naisip ito ni Richard at napagtanto, Snow, galit ka ba dahil tinanggihan ko ang iyong ama kahapon? Buti naman alam mo. Malamig na sabi ni Snow. Ang kasal ay hindi dapat paglaruan. Kahapon lang nabanggit ng tatay mo, W. Gawin. Anong ibig mong sabihin? Tinanggihan mo ang aking ama sa harap ng lahat ng malalaking pamilya. Parang akala mo ako. Ay hindi ko sinasadya iyon. Alam mo kung ano ang sitwasyon kahapon. Dapat ko bang tanggapin ang iyong sarili? Kabanata 654. Sumakit ang ulo ni Richard, hindi maintindihan ang iniisip ni Snow. Nobela. Siyempre hindi. Parang kapatid lang ang tingin ko sayo. Hindi kita papakawala ng madali kung maglakas loob kang tanggapin ang alok ng aking ama noon. Saway naman agad ni Snow. Kung ganoon ay hindi ba ito maayos? Mabuti kaming magkapatid ni Fane. I see you as a sister also. Kaya, hindi tinatanggihan ay mayroon. Ang tanging pagpipilian ko noon. Nagmamadaling sabi ni Richard. Oh, nakakaintindi ka. Napatahimik ng husto si Snow, ngunit medyo hindi pa rin siya masaya. She said, pero pinahiya mo pa rin ako yesterday, yun ang totoo. I bet maraming tao ang nag-uusap tungkol sa akin ngayon. Isa ako sa 4 na dilag ng Springfield City, at ang tagapagmana ng polls. Kahit halos binigay na ako sayo, tinanggihan mo pa rin ako. Sa tingin mo, paano ko ipapakita ang mukha ko sa publiko sa hinaharap? Si Snow ay MR at mas malungkot habang nagsasalita siya. Hindi nakaimik si Richard. Sa wakas ay naunawaan na niya ang diwa nito. Nagalit si Snow dahil parang nahihiya siya. Parang si Ruth noong nakaraang araw. Nagalit si Ruth sa kahihiyan at hinamon siya sa harap ng lahat na mabawi ang kanyang karangalan. Gayunpaman, mas bihasa siya at nagawa niyang talunin si Ruth. Kung hindi, siya ay lubusan. Nahihiya kung matalo siya kay Ruth. Sa huli, naramdaman niyang tinanggihan ng polls at mali ang Collins. Gayunpaman, sina Ruth at Snow ay prideful goddesses. Hindi nila matanggap na tinanggihan ng isang lalaki. Sa huli, ang mga babae ay hindi makatwiran. Maging sina Snow at Ruth ay hindi exception. Sige, pasensya na sa nangyari kahapon, sabi ni Richard sabay buntong hininga. Alam niyang walang dahilan sa mga babae. Medyo disenteng relasyon din niya si Snow, kaya ayaw niyang maging seryoso ang maliit na bagay. Kaya't nagpasya siyang magsabi na lang ng ilang salita para aliwin siya. Sapat na ba ang simpleng paghingi ng tawad? Hindi ba't napakadali mong mapapahiya? Nilibot ni Snow ang mga mata kay Richard. Kung ganoon ano ang gusto mo? Kung hindi ka natutuwa, pwede mo akong sampelan ng ilang beses, sabi ni Richard.
Anong silbi ng sinaktan kita? Biglang naisip ni Snow at sinabing, bakit hindi natin ito gawin? Wala ako sa good mood. Mamili ka sa akin at bilhan mo ako ng damit. Kukunin ko iyon bilang kabayaran. Samahan kang mamili. Hindi ba hindi nararapat iyon? Nag-alinlangan si Richard. Hindi siya boyfriend ni Snow. Ang pamimili na may kahangahangang kagandahan tulad ng Snow na nag-iisa ay magiging medyo awkward. Bakit magiging hindi nararapat? Ang sabi mo lang ay kapatid mo ang tingin mo sa akin. Di ba normal lang na pumunta si ate? Namimili kasama ang kanyang kapatid. Ano? Ngayon ka lang ba nagsinungaling sa akin? Hindi mo ako nakikita bilang isang kapatid sa A. Hindi ako nagsisinungaling. Fine, sasama na lang ako sa iyo, sabi ni Richard na puno ng galit. Parang ganun pa. Mamili tayo kung ganoon. Agad namang ngumiti si Snow. Pagkatapos nito, kinuha niya ang panganib ni Richard at mabilis na naglakad palabas. Sa totoo lang, simula nang tulungan siya ni Richard na turuan si Jacob ng leksyon sa unang pagkakataon, medyo nagustuhan na niya si Richard. Pagkatapos nito, inilagay ni Richard sa panganib ang kanyang sariling buhay upang iligtas ang kanyang ina, na nagpatindi sa kanyang damdamin. Kabanata 655. Gayunpaman, mas matanda siya kay Richard ng 3 o 4 na taon. Mas gusto niya ang mga lalaking mas mature, kaya hindi siya nagkaroon ng ganoong intensyon para kay Richard. Sa kanyang mga mata, nakita niya si Richard bilang isang kapatid. At least, iyon ang naisip niya. Sa harap ng gate, lumingalinga si Snow sa paligid at nagtanong, "Hoy, Richard, nasaan ka?" "Nandyan ang kotse ko," itinuro ni Richard ang motorsiklo sa garahe. "Isang bike. Nagbike ka dito. Hindi ka nag-drive." Nagulat si Snow. "Oo, wala akong driver's license." Awkward na ngumiti si Richard. "Kotse. Wala kang driver's license. Haha, paanong wala ka sa panahon ngayon? Bakit ka nakakatawa?" Hindi napigilan ni Snow ang pagtawa. Nang tumawa siya, tumingin siya. Street Yuning. Hindi nakaimik si Richard, at mas nakaramdam siya ng awkward. Itinuring siyang nangungunang binata sa kanyang henerasyon ng lahat ng pangunahing pamilya sa Springfield City, ngunit wala man lang siyang lisensya. Ito ay talagang medyo nakakahiya. Sige, titigil na ako sa kakatawa sa iyo, pero siguradong hindi ka makakapatuloy ng walang driver's license. Bakit hindi ko gamitin ang ilan sa aking mga koneksyon para makuha ang iyong lisensya sa pagmamaneho? I guarantee you, it'll only take 10 days at most, nakangiting sabi ni Snow. Sige, salamat dyan, tumanggo si Richard, hindi tinatanggihan ang kabaitan ni Snow. Fair na. Never pa akong nakasakay sa bike. Maganda ang mood ko ngayon, kaya parang gusto kong sumakay ng bisikleta at pakiramdam ko ang simoy ng hangin. Bakit hindi mo ako ihatid sa pamimili sa iyong bike? Masayang sabi ni Snow. Sigurado ka ba dyan? May kakaibang ekspresyon ang mukha ni Richard. Siyempre sigurado ako. Ano? May problema ba dyan? Na-curious si Snow. Wala lang. Dahil gusto mong sumabay sa akin, gagawin ko na lang ang gusto mo. Ngumiti ng makahulugan si Richard. Pagkatapos nun, sumakay na siya sa motor at umupo sa likod niya si Snow. Bumilis ang dalawa sa M. Nobela. Hindi nagtagal, nagsimulang magsisi si Snow. Kahit na ginawa para sa mga lalaki ang motorsiklo, at mas malaki ang espasyo kaysa sa ginamit ni Richard noon, wala pa ring silbi. Pagkatapos ng ilang beses na pagpiprino ni Richard, hindi na napigilan ni Snow ang sarili sa paghampas sa likod ni Richard. Naramdaman ang lambot ng kanyang likod, medyo natuwa si Richard. Sa totoo lang, hindi niya sinusubukang samantalahin si Snow, ngunit ang pakiramdam sa kanyang likod ay pumukaw ng maraming kagandahan. Mga alaala. Naisip niya ang mga masasayang araw na kakasali pa lang niya sa elegante. Among them, Lily, Ariel and Iris all Saturday on his bike before. Si Iris, sa partikular, ay napakahalaga sa kanya. Gayunpaman, lumipat ang oras at walang hinintay na tao. Bumalik si Iris sa kanyang pamilya na may pagkalungkot sa mukha.
Sa pangunahing bulwagan, parehong alam nina Elder Young at Gilbert na binalak ni Iris na hilingin kay Richard na makipagbalikan. Hindi nagtagal, naglakad na silang dalawa nang makitang nakabalik na si Iris. Iris, kumusta ang pagbabalik kay Richard? Pumayag ba siya? Nag-aalalang sabi ni Gilbert. Siya. Ibinuko ni Iris ang kanyang bibig, ngunit hindi niya napigilan ang lungkot sa kanyang puso habang siya ay nagsimulang umiyak. Kabanata 656. Iris, anong nangyari? Nagulat si Elder Young habang nagmamadaling lumapit kay Iris para makaupo. Tumanggi ba si Richard na makipagbalikan? Nagbago ang ekspresyon ni Gilbert nang malabo siyang nagsimula. Maintindihan. Hindi sumagot si Iris. Lalong lumakas ang pag-iyak niya sa mesa, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Pagkatapos lamang mawala ang isang bagay ay mauunawaan mo kung gaano ito kahalaga. Noon, araw-araw niyang kasama si Richard. Hindi kailanman nagpigil si Richard sa pag-aalaga sa kanya, ngunit hindi niya ito pinahalagahan ng maayos. Kahit na nakipaghiwalay na siya kay Richard, pakiramdam niya ay laging nasa tabi niya si Richard, hindi umaalis dahil maraming bakas ni Richard sa bahay at sa kumpanya. Gayunpaman, nang malaman niyang si Richard ang nobyo ni Cynthia, sa wakas ay napagtanto niyang tuluyan na itong nawala sa kanya. Isa itong malaking dagok sa kanya. Sa sandaling iyon, pinagsisihan niya ito. Hindi siya dapat nakipaghiwalay kay Richard para sa kapakanan ng pamilya, at nagsimula siyang labis na nagsisi na hindi nagtiwala kay Richard. Kung paniniwalaan lang niya si Richard noon ng walang kondisyon, hindi sana siya maapektuhan ng lolo niya at ng kanyang ama. Sinaktan niya ng gusto si Richard at sinisi siya ng mali. Walang paraan na si Richard ay mapupunta sa mga bisig ni Cynthia kung hindi. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para sa anumang pagsisisi. Paano ito nangyari? Parehong nagulat sina Gilbert at Elder Young. Hindi man ito sinagot ng malinaw ni Iris, nahuhulaan pa rin nilang dalawa kung gaano kalungkot si Iris na malamang na tinanggihan siya ni Ian. Iris, anong nangyari? May nararamdaman pa rin si Richard para sa'yo. Bakit kanya tinanggihan? Si Elder Young ay may hindi tiyak. Tingnan mo ang mukha niya. Boyfriend na ni Cynthia si Richard. Magkasama na sila, umiiyak na sabi ni Iris at nauuto. Ano? Paano ito posible? Kung si Richard ang boyfriend ni Cynthia, bakit hindi niya ito ibinalita noong sales drive? Nagulat sina Elder Young at Gilbert. Hindi ko rin alam kung bakit pero narinig ko si Richard mismo ang umamin. Paanong hindi ito totoo? Nobela. Humihikbi si Iris sa sobrang lungkot. Si Iris ay palaging malamig at seryoso sa mundo ng negosyo. Ito ang unang pagkakataon na nawalan siya ng lakas ng loob. Masama. Iyon, parehong hindi sigurado sina Elder Young at Gilbert. Kahit na sila ay may mga pagdududa, ito ay dapat na totoo kung narinig ito ni Iris para sa kanyang sarili. Walang paraan na magkasama sila. Siyempre, hinding-hindi nila pinangarap na hindi nakita ni Iris si Richard sa buong panahon. Mukhang nagkamali ako, bumantong hininga si Elder Young nang lumubog ang kanyang kalooban. Pinlano niyang ibalik si Richard kay Iris, ngunit ang mga resulta ay wala sa kanyang inaasahan. Ang tanging hiwa ng pag-asa niya ay napatay. Si Richard ay hindi lamang nagtatrabaho sa mga shares kundi maging sa kasintahan ni Cynthia. Nagkaroon ng incredible ang dalawang panig. Walang nagawa ang mga kabataan kundi ang sumuko kay Richard. Whatever, our family did this to us. Hindi natin masisisi ang iba. Sa huli, si Iris, ako ang may kasalanan. Sinira ko ang panghihinayang mo. Dahil hindi na mabawi ng mga kabataan si Richard, napilitan siyang tanggapin ito. Kabanata 657. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga pagkakamali, sinira niya ang isang magandang relasyon sa kanyang apo. Medyo sinisisi niya ang sarili niya dito. Sayang lang at lagpas na sila sa punto ng anumang pagbabalik. Nakaramdam pa ng lungkot si Iris. Alam niya na sina Elder Young at Gilbert ay parehong may pananagutan sa nangyari. Gayunpaman, sila pa rin ang kanyang pamilya. Naging bato na ang break-up nila ni Richard W.,
what was the point of blaming them? Hindi na babalik si Richard sa tabi niya. Please, lalaki lang yan. Iris, ikaw pa rin ang nangunguna sa 4 na dilag ng Springfield City at ang heiress ng Youngs. Kailangan mo bang maging malungkot para sa isang lalaki? Pagtatawanan ka pag may lumabas na salita. Sa pagkakataong iyon, isang tawa ng paghamak ang narinig habang naglalakad si Daisy sa loob. Nabalitaan na ni Daisy ang tungkol sa pagpaplano ni Iris na makipagbalikan kay Richard mula kay Gilbert. Nang makita kung gaano kalungkot si Iris, hindi na niya kailangan panghulaan para malaman na tinanggihan ni Richard si Iris. Ito ay kamangha-manghang balita para sa kanya. Napakalaki ng ngiti sa mukha niya. Ito ang bagay ko. Wala itong kinalaman sa iyo. Galit na galit si Iris habang tumatayo. Hindi sila nagkasundo ni Daisy. Walang paraan na paninindigan niya ang mga panunuya ni Daisy. Lalong nag-alab ang galit sa puso niya. Sa galit na iyon, nagsimulang lumamig ang kalungkutan. Ano? May nataman ba akong sensitive spot at nagalit ka? Ngumiti si Daisy nang nakakaloko. Daisy, pwede bang tumahimik ka? Sobrang lungkot ni Iris ngayon. Isa lang naman kung ayaw mo siyang pasayahin, pero bakit mo pa pinaglalaroan? Malungkot na sabi ni Gilbert. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Iris, palagi mong inilalagay ang iyong sarili ng napakataas, at hindi man lang tumitingin sa sinumang lalaki. Ano ang nangyari sa lahat ng iyon? Masyado kang depressed for the sake of a wild man like that, nakakahiya. Panunuya ni Daisy. Si Iris ay palaging marangal at pino. Bihira lang sa kanya ang nasa ganoong estado. Walang paraan si Daisy. Ikaw. Galit na galit si Iris, ngunit wala siyang ibang masabi. Daisy, tumahimik ka. Ikaw ang may pananagutan para sa sitwasyon na umabot sa kung nasaan din ito. Hindi ko pa nasettle Thay, hindi mo ako masisisi dito. Kahit na iniisip ninyo lahat si Richard ay maling inakusahan, sa tingin ko ay hindi. Nang kinidnap si Iris, sinadya ni Richard. Iyon, natigilan si Elder Young, hindi niya masabi ang anumang bagay tungkol doon. Nobela. Kalokohan. Walang sama ng loob si Richard sa mga kabataan, at iniligtas pa niya ang aking lolo. Paano kaya niya? Hindi siya naniwala kay Richard dahil naapektuhan siya nina Elder Young at Gilbert bago ito. Gayunpaman, Kabanata 658. Siyempre, kung kaya niyang maniwala kay Richard nang walang pasubali sa simula pa lang, hindi sana sila mag-break. Pataas. Nasa iyo na kung gusto mong maniwala o hindi, pero hindi ko nasasabihin. Napangiti si Daisy sa pang-aalipusta. Gusto lang niyang sadyain ng kaunti si Iris. Richard was not willing to get back together with Iris anyway, kaya hindi importante kung maniniwala si Iris dito o hindi. Nang magkatitigan sina Iris at Daisy, narinig na ang mga yabag ng paa. Mabilis na pumasok si Randy sa loob. Elder, nandito ang Northern King kasama ang kanyang mga tauhan. Meron daw siyang napakahalagang bagay na gusto niyang i-meet sa iyo, sabi ni Randy. Ang Northern King, Harold Lowe. Ang mga Young ay hindi kailanman nagkaroon ng maraming pakikitungo sa kanya bago, kaya bakit siya narito? Nagulat sina Elder Young at Gilbert. Randy, ipasok mo siya, sabi ni Elder Young, na gustong makita kung ano ang layunin ni Harold. Yes, sagot ni Randy bago siya umalis. Si Iris ay nasa isang hindi kapani-paniwalang masamang kalooban. Wala siyang kondisyon para ipagpatuloy ang pakikipagtalo kay Daisy. Sabi niya, Grandfather, pagod na ako. Aakyat na ako sa taas para magpahinga. Oo, magpahinga ka na. Tumango si Elder Young, at mag-isang umakyat si Iris sa itaas. Hindi nagtagal, dinala ni Randy si Harold sa main hall. Sa likod ni Harold ay ang kanyang anak, si Jacob, at ilang eksperto sa ilalim niya. Pagbati, Elder Young, bati ni Harold. Kahit na siya ay isang hari sa underworld, si Elder Young ay nasa isang mas matandang henerasyon pa rin. Hindi niya dapat kumilos ng masyadong mayabang sa harap ni Elder Young. Please, sit, sinenyasan ni Elder Young si Harold at ang iba pa.
Pagkatapos ng ilang kasiyahan, nagtanong si Elder Young, Northern King, mayroon ka bang dahilan para sa pagbisitang ito? Elder Young, ganyan yan. Ang aking anak, si Jacob, ay palaging may gusto kay Iris. Pumunta ako dito para magmungkahi ng engagement. Halos naghulog ng bomba si Harold. Ano? Isang pakikipag-ugnayan. Laking gulat nina Elder Young at Gilbert. Tama iyan. Si Miss Young ang nangunguna sa 4 na dilag ng ating lungsod. Siya ay may talento at maganda. Kahit na ang yung Northern King, pasensya na. Kamakailan lang ay hindi maganda ang mood ni Iris. Wala kaming plano para sa kanyang kasal. Elder Young, huwag kang magmadaling tanggihan ito. Bakit hindi mo muna pakinggan ang aming alok? Hindi rin naman. Tila na-anticipate na niya ang pagtanggi ng mga kabataan at hindi na ito napigilan. Bago makasagot sina Elder Young at Gilbert, si Daisy ang unang nagsalita. Oh! Anong offer yan? Elder Young, alam kong hindi kailangan ng mga kabataan ng pera, kaya napakasamang regalo sa kasal. Upang S. Ano? Parehong nagulat sina Elder Young at Gilbert nang sabay silang tumayo. Kabanata 659. Ang pinakadakilang puwersa sa Springfield City ay ang 4 na pamilya, ngunit ang 2 hari ay hindi slouches. Noong nakaraan, ang mga kasal sa politika ay hindi karaniwan sa pagitan ng malalaking pamilya. Gayunpaman, sila ay karaniwang way upang bumuo ng mga alyansa, at magkabilang panig ay pantay. Gayunpaman, binanggit ni Harold ang pagiging subordinate sa Youngs. Handa silang magtrabaho sa ilalim ng Youngs. Parang kung paano nagsilbi ang 4 na tigre sa ilalim ng 2 hari. Kitang-kita kung gaano kalaki ang inaalok ni Harold para sa kasal. Northern King, nagbibiro ka ba? Hindi ito nakakatawa. Sabi ni Elder Young. Hindi ako nagbibiro. Seryoso lahat ng sinabi ko. Sincere na sabi ni Harold. Pero bakit? Isa ka sa mga nangungunang figure sa Springfield City. Hindi ito katulad mo. Si Elder Young ay puno ng kawalang paniwala. Alam ng lahat na ang 2 hari ay nakatayo sa tuktok ng underworld. Pareho silang napakalakas na mga igus. Hindi niya akalain na sasali si Harold sa mga kabataan ng ganoon lang. Parang hindi totoo. Kung ganoon kadali niyang pinagkatiwalaan si Harold, magiging walang kabuluhan ang lahat ng kanyang karanasan. Elder Young, hayaan mo akong maging tapat. Alam na alam mo na ang pamilya natin ay may sama ng loob kay Richard. Kasama na ni Richard ang Shears ngayon. Sa tulong niya, tatayo ang Shears sa tuktok ng Springfield City balang araw. Kung nangyari iyon, ang aming pamilya ay nasa isang mahirap na lugar. I'm willing to submit to the Youngs firstly because my son likes your granddaughter, and secondly because gusto kong makipagtulungan sa mga Young para harapin sila bago pa lumakas ang Shears at Richard. Sabi ni Harold. Nang may pananalig. Iyon, may ilang iniisip si Elder Young. Nakita niya mismo kung gaano hindi pala kaibigan ang relasyon ni Richard sa mga Lowe's, Fields, at Collins sa sales drive ng Synth-Ion Group. Hindi totoo ang mga sinabi ni Harold, kaya medyo nagtiwala siya sa kanila. Northern King, maling tao ka. Niligtas ako ni Richard noon. Hindi ka tutulungan ng mga Young na harapin siya. Mahinahong sabi ni Elder Young. Elder Young, alam ko na nakatulong si Richard sa pamilya mo, pero alam kong may hinanakit din siya sa iyo. Patawarin mo ako sa pagiging diretso ko sa iyo, ngunit pinipilit ng mga kabataan. Sa sales drive, ang mga Young ang unang nagkaroon ng conflict kay Richard. Nandoon siya, kaya siya. Tiyak na hindi. Nagbago ang mga ekspresyon ni Elder Young at Gilbert. Kahit na sinabi nilang dalawa na alam nilang hindi naman talaga mali si Harold. Silang dalawa ho. Richard kanina at pinalayas pa si Richard sa bahay. Labis nitong nasaktan si Richard. Kahit na handang patawarin sila ni Richard, ang mga kabataan ay kailangang magpasakop sa Shears kung ang mga Shears ay magiging. Hindi ito makakabuti sa kanilang pamilya. Novel Bean. Elder Young, walang mga kaibigan na magtatagal, kumita lang. Bago lumaki ang Shears at Richard, W.
Kabanata 660. Nagpatuloy si Harold sa pagdaragdag ng langis sa apoy. Ngunit nag-aalangan pa rin si Elder Young. Siya ang pinuno ng mga kabataan, walang paraan na hindi niya alam ang banta ng mga ito. Gayunpaman, nailigtas ni Richard ang kanyang buhay noon. Minsan na niyang inakusahan si Richard. Kung tinarget niya ulit si Richard, talagang immoral. Elder Young, huwag kang mag-alala. Sa paligid ng Dragon Core, walang paraan na mapatay natin si Richard at ang Shi'ars. Iniisip ko lang na mas lalakas ang mga Young pagkatapos kung samahan ka, at tatayo ka sa tuktok ng 4 na pamilya. Pagkatapos, magagawa mong ipatawag ang iba pang mga pamilya upang magtulungan at sirain ang Synth Ion Group o kahit nabanta si Richard na hatiin ang kita. Sapat na iyon. Maaari nating hayaan si Richard at ang Shears na monopo ang lahat anuman ang mangyari. Payo ni Harold, ngunit may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ang target niya ay hindi kasing simple ni Richard. Kai, sa tingin ko tama ang Northern King. Hindi natin pwedeng hayaang lumaki si Richard at ang Shears. Kung hindi, maaaring maghirap ang ating mga kita. Baka mapahamak pa tayo. Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Sabi ni Gilbert na may pag-aalala. Kumbinsido siya kay Harold. Nobela. Oo, may katuturan iyan, si Elder Young ay nagsimulang umindayog din. Sa totoo lang, mas malayo ang tingin ni Elder Young kaysa kay Gilbert. Kung ang Northern King ay sumali sa Youngs, kung gayon ang pagsugpo sa Shears at Richard at pag-alis sa mga hinaharap na Tar Obels ay isang bagay lamang. Sa kabilang banda, sa suporta ng Northern King, kahit na hindi ganap na makontrol ng mga Young ang Springfield City, sila man lang ang magiging pinakamalakas sa 4 na pamilya. Iyon ang pinakadakilang hiling niya sa lahat ng mga taon niya. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya natukso. Hindi, tumanggi ako. Isang galit na sigaw ang narinig sa sandaling iyon. Pababa na si Iris. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni na Elder Young at Harold mula sa itaas. She never expected that Harold was there to mention marriage. So, nandito rin si Miss Young. Naninigas ang mga ngiti ni Harold at Jacob nang marinig ang pagtanggi ni Iris. Hindi pinansin ni Iris ang iba at naglakad papunta kay Elder Young. Lolo, hindi ako papayag dito. Nagulat at nagalit si Iris. Ang taong mahal niya ay si Richard. Nalulungkot pa rin siya sa pakikipaghiwalay kay Richard, walang puwang. In the first place, hindi dapat paglaruan ang kasal. Hindi niya masyadong nakilala si Jacob noon, kaya si Elder Young ay nahuli sa isang mahirap na lugar. Si Harold ay isang kilalang tao pa rin sa Springfield City. Ayaw man tanggapin ni Iris, ang pagtanggi ay show. Gayunpaman, masyadong direkta ang pagtanggi ni Iris. Nakakahiya sa magkabilang panig. Miss Young, huwag kang magmadaling tanggihan ito. Isipin mo na lang. Maliban kay Theodore, Anson, at H. Hindi man lang siya nagalit sa pagtanggi ni Iris.